Ang pinakamalakas na buhay na nagpapanggap na mahinang estudyante at sumasali sa isang torneo ng labanan. Ang ating kwento ay nagsisimula kay Mori, isang batang medyo walang kwentang ulilang bata na inampo ng isang matandang lalaki. Itong lolo ang nagpalaki sa kanya sa mga bundok, tinuturuan siya nitong kakaibang martial art na tinatawag na Renewal Taekwondo. Pero isang araw, sinabi ng kanyang lolo kay Mori na oras na para sumali sa isang eskwelahan sa syudad, mag-aral ng mabuti, at baka magkaroon ng mga kaibigan. Naduraj ang puso ni Mori, naiwan sa luha, pero sa kaloob-looban niya, alam niya na gusto lang ng matanda na bumili ng gatas, at hindi na babalik. Class Eco, nakikita naman natin ang tatlong lalaki na nagpapahinga sa isang beach, pinamasahehan ng mga babae. Isang bagay na malamang na hindi mo mararanasan. Isa sa kanila, isang empleyado ng gobyerno na nagngangalang Park, ay nasa telepono, nagtatanong tungkol sa isang bayarin na ipinadala nila sa National Assembly. Inaalok siya ng pera ng lalaki sa kabilang linya, pero malayo na sila roon. Nagpaplano silang sirain ang reputasyon ng punong ministro ng bansa. Habang nag-uusap sila, may kung anong papalapit sa isla. Biglang umihip ang napakalakas na hangin, at nilamon ng mga ulap ang maaraw na langit. Hindi alam ng tatlong lalaki ang gagawin ng may bumagsak mula sa langit at basta na lamang sila'y nadaganan. Samantala, sa isang opisina sa kung saan, gumagawa ng kilos na pagdurog ang isang lalaki gamit ang kanyang kamay. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na nauubusan na sila ng oras, at kailangan ng magsimula, at tignan mo ito, mayroon siyang pulang krus na nakatato sa kanyang kamay. Maya-maya, dumating ang mga helicopter sa isla para mag-imbestiga at nakakita ng isang malaking hukay na hugis kamay na may krus, katulad ng tato sa kamay ng lalaki. Ngayon, ipinakita si Mori, na isang teenager. Nagising siya mula sa isang panaginip tungkol sa pag-alis ng kanyang lolo. Tumingin siya sa isang litrato nila na magkasama, ngunit napagtanto niyang huli na siya para sa isang bagay na napakahalaga ngayong araw. Dali-dali siyang sumakay sa kanyang bisikleta, labis na dismayado dahil nakatulog siya ng mahaba sa napakahalagang araw na ito. Maya-maya, sa balita, inanunsyo na ngayon ang unang araw ng isang paligsahan sa martial arts. Kilala bilang ang Diyos ng high school. Mga estudyante mula sa buong bansa ay maaaring sumali, at ang panimulang laban sa lungsod ay malapit nang magsimula sa arena. Kitang-kita mo na sabik ang mga bata para sa torneo, sinusubukang kumuha ng mga tiket para makapanood. Tapos, nakita natin itong lalaki na nagtatrabaho sa isang convenience store. Habang nagtatapo ng basura, tiningnan niya ang kanyang wallet at napagtantong wala siyang pera. Kailangan niyang magtrabaho ng mas maraming shift para lang makaraos. Nakilala naman natin ang isang babae na kailangang makapunta sa torneo, at nagtanong siya sa ilang martial artist ng direksyon, mga lalaking hindi man lang nakapasok. Habang itinuturo nila ang daan, nabighani siya sa kanilang mga kalamnan. Samantala, si Mori ay papunta na sa paligsahan, nagugutom at iniisip kung ano ang kakainin sa tanghalian. Sa sandaling yon, muntik na siyang mabangga sa isang magnanakaw na nakamotorsiklo na kakaagaw lang ng pataka ng isang matandang babae. Sa saglit na yon, nakita niya ang paghihirap sa mga mata ng matandang babae, at tumama yon sa kanya. Kaya, anong gagawin niya? Bumalik siya at sinimulang habulin ang magnanakaw. Ang habulan ay talagang magulo. Si Mori ay nakabisikleta, at ang magnanakaw ay mabilis na tumatakbo sa kanyang motorsiklo, ngunit si Mori ay may seryosong kasanayan. Mahusay siyang lumulusot sa trapiko, parang lumilipad sa kanyang bisikleta. Sa habulan, aksidente niyang nabangga ang babae na humahanga pa rin sa mga maskulado niyang katawan. Mabilis siyang humingi ng paumanhin at bumalik agad sa paghabol sa magnanakaw, pero nang mapansin ng babae na sira ang kanyang salamin, nagalit siya at inihagis ang kanyang espada kay Mori. Sumigaw siya na hindi siya makakatakas. Ipinaliwanag ni Mori na hinahabol niya ang magnanakaw na nagnakaw ng pataka ng matanda. Nang marinig ito, naawa ang babae, at nagpasya siyang tulungan siya. Sumakay silang dalawa sa bisikleta, determinado na mahuli ang lalaki. Sinusubukan ng magnanakaw na makatakas, pero nakasunod ng husto sina Mori at ang babae. Gayunpaman, nang tumalon ang babae para atakihin ang magnanakaw gamit ang kanyang espada, aksidente niyang natama ng isang karatula sa kalye. Sa mismong sandaling yun, napadaan ang lalaki mula sa convenience store.
Pumasok siya at pinigilan ang magnanakaw sa pamamagitan ng is making the opponent give up or knocking them out. Ira is like, so you can even kill them. And the announcer says, well, technically that would be against the rules, but it happens sometimes. Isang malakas na suntok na labis na nagpahanga kay Mori at sa babae. Sa sumunod na eksena, malapit nang magsimula ang torneo, at nakita natin silang tatlo sa iisang dressing room, naghahanda para lumaban. Hinihingi ng babae na ang pangalan ay Ira, na bayaran ni Mori ang basag niyang salamin, pero sabi ni Mori, kasalanan naman yun nung magnanakaw. Nagpasalamat pa rin siya sa kanila sa pagliligtas ng buhay niya. Nagpakilala si Mori bilang Jin Mori, at sinabi naman ng isa pang lalaki na ang pangalan niya ay Han Daiwi. Nagkakilala silang lahat. Pagkatapos, ipinaliwanag ng announcer ang mga patakaran ng torneo. Sabi niya, kahit anong estilo ng paglaban ay pwede, walang limitasyon sa oras, at pwede kang gumamit ng kahit anong sandata. Ang mga paraan lang para manalo ay pagpapatalo sa kalaban o pagpapatamba sa kanila. Sabi ni Ira, ibig sabihin, pwede mo rin silang patayin? At sabi ng announcer, well, sa totoo lang, labag yun sa patakaran, pero nangyayari minsan. Sa pamamagitan ng knockout o pagpilit sa kalaban na sumuko. Ito pa lang ang panrehiyong labanan, at mula dito, pipili sila ng mga mandirigma para sa pangunahing torneo. Binanggit din ng anunsyador ang mga pulse eres na suot nila, na sumusubaybay sa kanilang mga buhay na senyales. Ginawa ito para tingnan kung may nasaktan ng malubha, at kung mayroon, may mga nanomachines na ituturok sa kanila para pagalingin agad ang kanilang mga sugat. Pagkatapos ay nagbigay ng malaking balita ang anunsyador. Kung sino man ang manalo sa buong torneo ay maaaring humiling ng kahit ano sa organisasyon. Sa pagtitipo ng lahat ng mga mandirigma, idineklara niya na nagsimula na ang laban. Sa una, lahat, kasama ang manunood, ay gulat, pero agad silang marealize na isa itong labanan para sa kaligtasan ng pinakamalakas. Napagtanto ng ilang mandirigma na hindi lang sinusubaybayan ng mga pulse eres ang kanilang kalusugan, kundi pati na rin ang antas ng kanilang paglaban. Kaya nagsimula silang magtulungan para talunin ang mas mahihinang kalahok, at nakikita natin ang iba't ibang kakaibang abilidad. Gayunpaman, malinaw na mas malakas si Mori, dahil madali niyang natatalo ang maraming kalaban. Katulad nito, ipinamalas din nina Dewi at Mira ang kanilang galing, at nagtagumpay laban sa maraming mandirigma. Maya-maya, pumasok sa ring ang isang mandirigmang nagngangalang Kang Manso, at sinabi ng babaeng may asul na buhok na namamahala sa laban na siya ang paboritong manalo. Sinimulan ni Kang na madaling talunin ng ilang mandirigma, ipinapakita ang kanyang nakakabaliw na bilis, kahit hindi niya ginagamit ang kanyang mga braso. Talagang dismayado siya sa kung gaano kaina ang lahat, at sinasabi niya na mas gusto pa niyang matulog sa kanyang selda. Humarap si Yumira para haminin si Kang, pero parang hindi gaanong tumatalab ang kanyang mga atake, kahit na siguradong matapang siyang kalaban. Habang naglalaban, nagbibitaw si Kang ng mga hindi magandang komento tungkol sa kanyang itsura, at inaaya siyang makipag-date, na tinugon naman ni Yumira ng sukdulang pandidiri. Pagkatapos, sa likod ni Kang, nakita natin si Mori na binababa ang kanyang pantalon, at lumalabas ang kanyang panloob na may printa ng hayop. Talagang nagulat si Kang, at tumugon siya sa pamamagitan ng isang napakalakas na sipa sa dibdib ni Mori, na nagpalipad sa kanya. Napansin ni Dewi na nang sipain siya ni Kang, sinamantala ni Mori ang pagkakataon para saktan ng paa ni Kang gamit ang kanyang braso. Matalinong galaw, tumayo si Mori at sinabi kay Kang na kung seryoso siya, ganoon din siya. Sabay silang lumundag para umatake sa isa't isa. Samantala, ang mga opisyal mula sa gobyerno ng Estados Unidos ay nag-aalala ng husto matapos makita ang mga larawan ng nangyari sa islang yun. Isang lalaking may peklat sa noo ang pumasok sa silid, at agad itinutok ng lahat ang kanilang mga armas sa kanya. Gusto malaman ng mga opisyal kung sino siya, at nagpakilala siya bilang Park Mujin, at ipinaliwanag na nagtatrabaho siya para sa gobyerno ng Korea. Ang unang round ng torneo, sa wakas ay natapos. Nauuna si Yumira sa paglalakad pa uwi, at sumusunod sina Jin at Han, dahil pareho lang naman ang direksyon nila. Lumalabas na, nasa parehong ruta ang mga bahay nila. Tinanong ni Jin si Yumira kung bakit niya siya sinaktan, na nagdulot ng paggunita sa nangyari noong laban sa pagitan ni Jin at Kang. Naalala ni Yumira na nang tumalon siya para atakihin si Kang,
Hindi sinasadyang napilipit niya ang leeg ni Jin. Hala, ipinaliwanag niya na hindi niya sinasadya. Napagkamala niya ito dahil hindi siya nagsuot ng kanyang salamin, pero binanggit niya na nagamot naman siya gamit ang mga nanomachines na itinurok sa lahat ng mga fighter. Kaya nitong ayusin ang kahit anong pinsala mula sa mga laban, kaya labis na humanga sa napakagaling na teknolohiya ng organisasyon. Maya-maya, sinabi ni Jin na sumasali siya sa torneo dahil gusto niyang makipaglaban sa maraming malalakas na kalaban at mas lalong lumakas. Tapos tinanong niya si Han kung bakit ito sumasali, at sagot lang ni Han ay dahil sa pera. Sa huli, nabanggit ni Yumira na lumalaban siya para mabawi ang akademya ng martial arts ng kanyang pamilya. Inasar siya ni Jin, nagtataka kung paano kaya basta nalang inagaw sa kanya ang espada niya, at sumagot naman siya na dahil wala siyang salamin. Bigla na lang, binunot ni Jin ang espada niya nang hindi man lang niya napapansin, at hiniling niya na ibalik ito. Pero habang inaabot niya ito, nadulas ito sa kamay niya at nahulog sa ilog. Nagpaumanhin si Jin at sinabing kukunin niya ito, pero sinampal niya ito at sinabihan na lumayo sa paningin niya. Gabi na, at hinahanap ni Mira ang kanyang espada sa tubig. Naririnig niya ang boses ng kanyang ama, na nagpapaalala sa kanya na huwag hayaang maglaho ang kanilang estilo ng espada ng liwanag ng buwan. Nagkaroon siya ng pagbabalik tanaw sa kanyang pagkabata noong ibigay sa kanya ng kanyang ama ang espada at sabihan siyang humanap ng isang malakas na papalit para sa akademya. Habang lumalaki siya, habang ang ibang mga babae ay gumagawa ng normal na pambabaing bagay, wala siyang oras kundi para sa pagsasanay at pagtupad sa mga hiling ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, biglang namatay ang flashlight ng kanyang cellphone, na nag-iwan sa kanya sa dilim. Ngunit pagkatapos, dumating si Jin Mori na may flashlight para tulungan siyang maghanap. Habang patuloy silang naghahanap, humihingi siya ng tawad sa pananampal. Siya, ipinapaliwanag niya na nang kunin niya ang espada, labis siyang nalungkot dahil yun na lamang ang natitira sa kanya mula sa kanyang ama. Biglang, sumulpot si Han na may maningning na ilaw upang tulungan silang hanapin ang espada. Kinabukasan, magsisimula na naman ang mga laban, at kung sino ang mananalo ay makakasali sa National God of High School Tournament. Ipinakilala nila ang isang mandirigmang nagngangalang Go Gamdo, na nagpaprakti ng Tai Chi. Naghihintay silang tatlo sa locker room. Natutulog si Jin Mori nang lapitan siya ni Kang at pagbanta ang sasaktan, kahit natutulog pa siya. Ngunit pumagit na si Go at sinabi kay Kang na tantanan siya. Sa kabila nito, sinipa ni Kang si Go sa mukha. Pero agad nagising si Jin Mori, umaalalay at sumusuporta sa likod ni Go para protektahan siya mula sa pagtama. Sinabihan ni Mori si Go na kailangan niyang maging alerto palagi. Ang unang laban ay sa pagitan ni Yumira at isang lalaking nagngangalang Han Daichul, at sa isang galaw lang, pinatulog niya ito. Pagkatapos noon, nagsimula na ang mga laban, at madaling nanalo si Jin Mori sa kanyang laban. Pagkatapos, pinapanood nila ang ibang laban sa TV, at pinabagsak din ni Han ang kanyang kalaban. Pagkakita nito, tuwang-tuwa si Jin Mori, at sinasabing gusto niya silang labanan. Biglang lumitaw si Go Gamdo para magpasalamat kay Jin Mori sa pagtulong sa kanya nung inatake siya ni Kang kanina. Inamin niya na hindi dapat siya nagpabeya, ngunit habang sinasabi niya ito, tinawag ng announcer ang mga laban para sa susunod na match. Nagbabala si Jin Mori kay Go na mag-ingat dahil si Kang ang kalaban niya. Sinabi ni Go kay Mori na hindi siya natatakot kay Kang, pero nag-aalala siyang matalo sa labanan ng determinasyon. Idineklara ng announcer na hindi matatapos ang laban hanggat walang mawalan ng malay o sumusuko. Binanggit din niya na kapag lumabas ang isang tao sa ring ng higit sa 20 segundo, diskwalipikado sila, at maaari silang umasa sa mga nanomachine para pagalingin ang kanilang mga sugat. Sinabi ni Go kay Kang na bitawan ang kanyang mga braso at lumaban ng parang tunay na martial artist. Nagsimula ang laban, at nagawang suntukin ni Go si Kang ng maraming beses, na humanga kay Jin Mori at Yu sa kanyang teknik. Pagkatapos, mahusay niyang itinapon si Kang sa mga manunood. Nagulat ang lahat. Gayunpaman, dahan-daang bumangon si Kang at bumalik sa ring, na parang hindi man lang natinag sa mga suntok ni Go. Pagkatapos, nakalaya ni Kang ang isa niyang braso at paulit-ulit na sinuntok si Go. Kitang-kita na ang estilo ng laban ni Kang ay walang pinipili, kahit ano basta manalo, dahil likha ito para sa kaligtasan sa digmaan. Sa puntong ito, naniniwala si Go na ang kanyang estilo ng Tai Chi ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan,
hindi ang magalit. Nagawa niyang magpakawala ng isang malakas na atake na tinatawag na yin-yang balance strike kay Kang, ngunit hinarang lamang ito ni Kang na parang walang anuman. Pagkatapos ay pinilit ni Kang si Go na sumuko sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, at sinimulan niya itong sampilan para hiyain. Pero hindi nagpapatalo si Go. Patuloy na tinatapakan ni Kang ang mukha niya at pagkatapos ay sinusubukang pilipitin ang mga braso ni Go. Ngunit nang ginagawa niya yun, sumaklolo si Jin Mori at sinimulan siyang galpihin si Kang, dahil hindi niya gusto ang maruming estilo ng pakikipaglaban nito. Pinaligiran ng mga tagapag-ayos ng torneo si Jin Mori at sinabihan siyang hindi siya maaaring makialam sa laban ng ganoon. Nakatayo muli si Kang at sinasabing hindi na siya ang dating tao. May itim na aura na nagsimulang sumangga mula kay Kang, at inalis niya ang kanyang mabigat na pantalon. Nakita natin saglit ang kanyang nakaraan noong mahina pa siya at hiniling sa kanyang mentor na turuan siya, ngunit sinabihan lang siya nitong isa siyang bigo. Pagbalik sa kasalukuyan, inatake ni Kang si Jin Mori sa isang malakas na galaw. Sumubok na umawat ang mga tagapangasiwa, ngunit tumalon si Jin Mori at paulit-ulit na sinipa si Kang. Napakaraming beses niya itong sinipa kaya nawala ng malay si Kang. Biglang lumitaw si Park Mujin, ang lalaking may peklat, at ginamit ang kanyang kapangyarihan para itumba si Jin Mori sa lupa. Kinuha niya ang mikropono at inanunsyo na siya ang pinuno ng pangangasiwa ng torneo, at mabigat na parusa ang ipapataw kay Jin Mori. Ngunit habang inaalis siya, naririnig niya ang mga tao na naghihiyawan at isinisigaw ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, nakita natin ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng abito ng relihiyon sa isang lugar na parang kulto. Nakikinig sila sa torneo sa radyo, at isa sa kanila ang nagsasabing tutuparin nila ang isang mas mataas na layunin, naniniwalang sa paggawa nito, matutupad ang kanilang mga hiling. Balik sa arena, nagtipo na ang mga organizer, at sinabi ng babaeng bughaw ang buhok na malubhang nasugatan si Go Gamdo, na nangangahulugang hindi na siya makakasali sa torneo. Pagkatapos, nakita natin si Kang, na labis na natatakot sa ginawa sa kanya ni Jin Mori. Sinabi ng babae na sa tingin niya ay hindi na muling lalaban si Kang. Sunod, nakita natin si Jin Mori na nag-eehersisyo sa kanyang kwarto, habang pinagdedebatehan ng mga organizer kung diskwalipikado siya. Tiningnan ng lalaking may peklat ang file ni Jin Mori at nagulat nang makitang ang kanyang lolo ay si Jin Taejin. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang labanan. Hinarap ni Yu ang isang babaeng nagngangalang Mami Sien, na sadyang kampyon sa wrestling ng Estados Unidos. Iminungkahi ni Ma na pumili si Yu ng ibang sandata, dahil walang laban ang kanyang kahoy na espada. Malakas siyang nagsimula sa laban, inaatake si Yu ng agresibong galaw. Ipinaliwanag ni Ma na naglakbay siya mula pa sa Amerika para manalo, dahil anumang hiling ay matutupad sa mananalo. Sinubukang lumaban ni Yu gamit ang kanyang espada, ngunit ang katawan ni Ma ay tila kasing tibay ng bakal, kaya walang bisa ang kanyang atake. Lumipad palayo ang espada ni Yu, at tinuya siya ni Ma, sinasabing wala siyang pag-asang manalo. Nagalit si Yu dito, at pinakawalan niya ang isang kapangyarihang tinatawag na sikat ng buwan. Estilo ng espada, na lumilikha ng malaking hiwa sa dibdib ni Ma, kahit wala ang kanyang espada. Bumagsak si Ma sa lupa, at si Yu ang idineklara na panalo. Samantala, si Jin Mori ay nasa kanyang kwarto at nagdiriwang sa pagkapanalo ni Yu. Ngunit, pumasok si Mujin at ipinaalam kay Jin Mori na napagdesisyonan na nila ang kanyang parusa. Sinabi niya kay Jin Mori na maaari siyang sumali muli sa torneo kung matatalo niya ang lalaking may berdeng buhok at salamin. Ngunit iginiit ni Jin Mori na ang lalaking blonde ang gusto niyang labanan, naaalala ang isang nakakahiyang pangyayari mula sa eskwelahan. Nagtantrum siya sa sahig, sumisigaw kung gaano niya kagustang lumaban. Ang lalaking blonde, sinasabi ng lalaking may salamin na mas malakas siya kaysa sa lalaking blonde at kaya siya napili. Para patunayan ito, sinuntok niya si Jin Mori sa mukha. Tuwang-tuwa namang tumayo si Jin Mori, at napagtanto niyang mas malakas nga ito kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos, sinabi ng lalaking may peklat na mangyayari ang laban sa susunod na araw. Naglalakad si Yu kasama si Han, at naiinis pa rin kay Jin Mori dahil nakialam ito sa laban. Nag-aalala siya na baka madiskwalipika ito. Pero para kay Han, kahanga-hanga ang nangyari, at naniniwala siyang ibang klase ang lakas ni Jin Mori. Biglang sumulpot si Jin at sinabi sa kanila ang tungkol sa laban niya laban sa lalaking may berdeng buhok at salamin.
Iniaalok din niya sa kanila ang ilang prutas na bigay ng lalaking may peklat, sinasabing ibabalik nito ang kanilang lakas. Galit si Yu sa kanya dahil sa pagiging pabaya. Ngunit kinukwento ni Jin sa kanila ang tungkol sa kanilang mga pamilya, sinasabing hinikayat sila nito na gawin ang gusto nila. Nagiging malinaw na may binabalak ang lalaking may peklat at ang babaeng bughaw ang buhok. Pagkatapos, si Jin Mori ay nasa bahay, kumakain ng peras at naghahanda ng matulog. Bigla, nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib at bumagsak, umuubo ng dugo. Sa ibang lugar, ipinapaliwanag ng lalaking may peklat na ginawa niya ito para subukan kung si Jin Mori ay tunay na mandirigma at para makita kung kasing lakas siya ng kanyang lolo. Sunod, makikita natin si Han na bumibisita sa kaibigan niya sa ospital na may malubhang sakit. Ipinapakita na sumasali si Han sa torneo para kumita ng pera para tulungan ang kanyang kaibigan. Nabanggit ng kanyang kaibigan na susubukan ng mga doktor ang isang bagong, mamahaling gamot, at nagdagdag ng trabaho ang kanyang kapatid para mabayaran ito. Sobra siyang abala kaya halos wala na siyang oras para matulog, at nakukonsensya siya na nagiging pabigat siya sa kanilang dalawa. Sinabi ni Han sa kanya na huwag mag-alala at mag-focus lang sa paggaling. Ikinwento niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa isang batang lalaki na nakilala niya na nagpapaalala sa kanya, at nagsimula silang magbiruan, at nagkaroon ng magandang oras. Kalaunan, makikita natin si Han na nagtatrabaho bilang taga-kolekta ng basura, kung saan nakakasalubong niya ang ilang bully na kinukutsa siya. Matapos marinig ang kalagayan ng kanyang kaibigan, isa sa kanila ang bumato sa kanya ng lata, dumihan ng kanyang shirt, pero pinulot lang ito ni Han habang patuloy siyang kinukutsa ng mga bully. Pagbalik sa arena, naghahanda si Han para labanan ng isang batang lalaki na laging nakikitang may libro. Sinabi ng batang lalaki na natutunan niya ang lahat mula sa mga libro, kasama na kung paano manalo sa laban. Habang nagsisimula ang laban, nahuhulaan ng batang lalaki ang lahat ng galaw ni Han dahil pinag-aralan niya ang bawat pattern ng karate. Sinabi niya na kung magpraktis siya at matutunan ang lahat ng galaw, imposibleng matalo siya. Kaya siya sumali sa tournament, para patunayan na tama ang kanyang teorya. Inatake ng batang lalaki si Han gamit ang isang metal na bat, pero nagawa ni Han na umiwas sa mga atake. Sinubukan ng batang lalaki na umatake ulit pero nadulas siya at natamba. Nakakagulat, hindi sinamantala ni Han ang sitwasyon. Sa halip, inalok niya ng kamay ang bata para tulungan itong tumayo. Nagulat ang bata na hindi sinunggaban ni Han ang pagkakataon at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Han na duwag ang sumalakay sa kalaban na nakahandusay. Tumayo ang bata at gumamit ng kapangyarihang tinatawag na 12 sibat, na kinapapalooban ng pagpapadala ng 12 sabay-sabay na atake, na malubhang ikinasugat ni Han. Sinabi ng bata na tumagos ang mga dagok na ito sa kanyang mga buto at umabot sa kanyang mga organo, kaya walang saysay para kay Han na bumangon at ipagpatuloy ang laban. Gayunpaman, naalala ni Han ang paghihirap ng kanyang kaibigan sa ospital, na nagpahayag ng matinding pagnanais na malampasan ang kanyang sakit. Bumalik kami sa kasalukuyan, at dahil sa nangyari, alam ni Han na hindi siya maaaring matalo. Kaya, sa kabila ng kanyang mga sugat, tumayo siya at nagpatuloy sa paglaban. Inilunsad ng bata ang atake gamit ang 72 sibat, ngunit sumagot si Han gamit ang isang galaw na tinatawag na Black Tortoise. Sinundan niya ito ng isang atake na tinatawag na Vermilion Bird, na lumikha ng ipo-ipo na bumulag sa bata. Sa wakas, pinakawalan niya ang White Tiger, ang ikatlong atake, na nagdulot ng maraming suntok sa bata, na naiwang walang laban. Hindi makapaniwala ang bata na ang kanyang perpektong teorya ay tuluyang nawasak. Dahil hindi na kayang magpatuloy sa kanyang ika-4 na postura, bumagsak ang bata at natanggal sa torneo. Sunod, inihayag nila ang laban sa pagitan ng komisyoner na may berdeng buhok. Gayunpaman, walang malay si Jin Mori sa kanyang bahay. Bigla, may gumising sa kanya mula sa loob ng kanyang katawan. Maya-maya, habang hinihintay nila siyang dumating, akala ng lahat ay hindi siya sisipot, pero bigla siyang tumakbo at lumundag sa ring, bagamat mukhang medyo pagod siya at hindi niya alam kung bakit nag-iinit ang kanyang katawan. Nang makita siya, inasar siya ng komisyoner na may berdeng buhok, sinasabing natatakot siyang harapin siya. Ipinaliwanag ng announcer ang mga patakaran. Dahil hindi patas ang laban, kapag napatumba ni Jin Mori ang kanyang kalaban kahit isang beses lang, panalo na siya.
Nagsimula ang laban, at sa isang iglap, mabilis na tinanggal ni Jean Mori ang salamin ng komisyoner at pinatumba ito ng walang kahirap-hirap. Bago pa man makakilos ang lalaki, natigilan ang tagapagbalita at isinigaw na tapos na ang laban, kaya nadismaya ang mga manunood dahil napakabilis ng katapusan. Bigla, nagalit ang lalaki at sumugod para sugurin si Jean Mori, pero naiwasan ni Mori ang atake at sumipa na nagpalipad sa kanya. Natahimik ang mga manunood dahil halata na mayroong hindi kapani-paniwalang lakas si Jean Mori. Pagkatapos, isang higanteng halimaw o kung anuman ang lumabas mula sa katawan ng lalaki at nagsimulang atakihin si Jean Mori, na kinailangang tumakbo sa paligid ng ring para iwasan ang kanyang nakakatakot na atake. Ang lakas ng bagay na ito ay higit pa sa anumang nakita ng kahit sino. Sinubukan ng halimaw na tag-ain si Jean Mori gamit ang isang espada. Pero may pumihil dito, at bigla na lang nawala ang halimaw. Dumating ang ibang komisyoner para pigilan ang lalaking kulay berde ang buhok, na galit dahil sa kahihiyang sinapit niya. Pagdating ni Mujin, pinatawan niya ng parusa ang lalaking kulay berde ang buhok sa pamamagitan ng pagbawas sa kanyang sahod ng 3 buwan dahil sa kanyang inasal. Pagkatapos, nilapitan niya si Jean Mori, na nagpapahinga, at binati siya sa kanyang tagumpay. Sumagot si Jean Mori na gutom na siya at gusto niya ng saging. Sa sandaling yun, wala nang duda sa isip ng lalaki na si Jean Mori nga ang apo ni Jin Tae-jin, ang tinatawag na sisiw ng tigre. Sumunod, tinalakay ng isang programa sa TV ang tungkol sa torneo ng God of High School, kung saan inanunsyo ng mga host na 4 na mandirigma na lamang ang natira mula sa mga paunang laban. Ang mga mandirigmang ito ay sina Mori, isang nagsasanay ng Renewal Taekwondo, Yu, ang tagapagmana ng estilo ng Moonlight Sword, Han, isang nangungunang practitioner ng Full Contact Karate, at isa pang mandirigma na nagngangalang Byung-Yul, na nagpakadalubhasa sa isang estilo ng paglaban ng Brazilian. Ang susunod na laban ay itinakda sa pagitan ni Yu at Han. Pagkatapos nito, ang aming grupo ng mga kaibigan ay naglalakad sa kalsada, nag-uusap tungkol sa kung sino sa tingin nila ang aabot sa huling round. Bigla, isang sasakyan ang huminto sa harap nila, at lumabas ang isang binata. Lumakad siya patungo sa kanila, lumuhod, at ipinagtapat ang kanyang pag-ibig kay Yu, hinihiling na magpakasal sa kanya. Sa pagkarinig nito, ang 3 kaibigan ay lubos na nagulat at nahihiya. Sa susunod na eksena, kasama ni Yu ang kanyang nakababatang pinsan, at pumipili sila ng damit para sa kasal. Hindi makapaniwala ang batang babae na napagdesisyonan ni Sungjin na pakasalan si Yu, at ibinunyag na ang lalaking ito ay isang sikat na manlalaban na nagtatrabaho sa TV. Ipinahayag ni Sungjin ang kanyang pagnanais na hayaan si Mira at ang kanyang espada na sumikat. Kalaunan, nagkaroon tayo ng flashback sa pagkabata ni Yu nang mamatay ang kanyang ama, at nilapitan siya ng kanyang tiyuhin. Sinabi ng kanyang tiyuhin na titira na siya kasama niya at aalagaan ang espada ng kanyang ama. Sinubukan din siyang turuan ng martial arts pero masyado siyang mahina, at umalis lahat ng kanyang mga estudyante sa akademya. Ipinahayag ni Yu na siya ang tunay na may-ari ng espada at kailangang seguruhin ang isang malinaw na kinabukasan para dito. Pagkatapos, sa dojo, tinanong ng tiyo si Sungjin kung bakit niya gustong pakasalan si Yu. Sumagot siya na marami siyang plano na kasama siya at ang espada. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na tuparin ang isang pangarap na hindi niya o ng kanyang kapatid kayang makamit. Pagkatapos, nag-iisip si Mori kung aling burger ang kanyang o-order-in nang marinig niya ang usapan sa linya tungkol sa nalalapit na kasal ng kanyang kaibigan. Nagpasya siyang pumunta sa bahay niya para tanungin siya kung bakit siya magpapakasal kay Sungjin. Nang tanungin siya kung paano niya nalaman ang bahay niya, sinabi niya na tinanong niya ang mga taong nag-organisa ng torneo. Sinubukan ni Yu na isara ang pinto, ngunit pinigilan niya ito at tinanong kung bakit siya magpapakasal kung siya ay hindi siya umiibig, lalo na noong semifinals. Ipinaliwanag niya na kailangan niya itong gawin para sa kapakanan ng espada at estilo ng liwanag ng buwan. Pagkatapos, padabog niyang isinara ang pinto at si Mori ay napahandusay sa hagdan. Gayunpaman, mukha siyang malungkot, na para bang ayaw niyang magpakasal. Sumunod, tinawagan ni Mori si Han, na nagtatrabaho bilang tagapaghatid ng pagkain, at sinabi sa kanya ang tungkol sa kasal ni Yu sa isang personalidad sa TV na hindi niya pinagkakatiwalaan. Pinayuhan siya ni Han na huwag makialam sa mga bagay na hindi niya pakialam,
ngunit iginiit ni Mori na may nararamdaman siyang mali dahil parang hindi masaya si Mira. Sa paglipat ng eksena, si Yu ay nakasuot bilang isang bride, at naalala ng kanyang tiyuhin na hindi niya gusto ang pareho ng ibang mga babae. Mas gusto niyang magpaiwan sa bahay at maglinis, o kapag naglalakad sila sa kalye, tinititigan lang niya ang mga damit ng ibang babae. Tinatanong siya kung gusto niyang bilhan siya, pero lagi niyang sinasabi na hindi niya kailangan. Kaya ngayon, nakakapagtaka na magpapakasal na siya, at mas nakakapagtaka na ginagawa niya ito sa taong hindi niya mahal. Pinuntahan niya si Songjin at hiniling na kanselahin ang kasal ng kanyang pamangkin, sinasabing ayaw ni Yu na magpakasal at bata pa siya. Ngunit, habang sinasabi niya ito, pumasok si Yu at sinabing masaya siya, at gustong tuparin ang kanyang pangarap na magpakasal. Halata na may iba siyang iniisip. Binanggit niya na ang kapangyarihan ni Songjin ay magpapabago sa kapalaran ng estilo ng espadang sinag ng buwan. Nalungkot ang kanyang pinsan dahil hindi naman ganoon magsalita si Yu. Maya-maya, nakita namin ang pinsan na kinukwento kay Jin Mori ang tungkol sa kanyang ama at sa espada. Gusto niyang kausapin si Yu at pakiusapan siya, pero may dumating na mga security guard at hinarang siya dahil wala siyang imbitasyon. Sinubukan niyang lampasan sila pero itinumba siya sa lupa. Sa isang flashback, nakita namin ang tunay na balak ni Songjin. Natuklasan namin na kabilang siya sa isang kulto ng relihiyon kung saan nakasuot ng robe ang lahat. Sa kultong ito, inutusan ng pinuno ang binata na kunin ang espada pati na rin ang kamay na humahawak nito, na tinutukoy si Yu. Dahil siya lang ang makakapigil nito. Binanggit ng pinuno na sinumang magtatanga ng espadang ito ay makakapaghari na parang isang makapangyarihang nilalang. Nakikipaglaban si Mori sa mga security guard, pero hindi niya magamit ang kanyang taekwondo dahil masyado silang mahina. Biglang sumulpot si Han at tinabig ang mga guard gamit ang kanyang balikat, at natalo silang lahat. Sinabi niya kay Jin Mori na hindi niya sila sinasaktan, tinutulak lang niya sila. Tumingin si Songjin sa kanyang mga guard, labis na nadismaya. Inistorbo ni Mori ang kasal, pero inatake siya ni Songjin gamit ang espada na dinala ng isang lingkod. Gayunpaman, hinarang ni Han ang espada gamit ang kanyang kamay, binigyan si Mori ng pagkakataong makausap si Yu. Sinabi niya dito na huwag magpakasal kay Songjin, pero nagpumilit siya. Sa pagtupad ng hiling ng kanyang ama, nahanapan siya ng isang taong sobrang lakas na magmamana ng espada. Tinanggihan niya ang lahat ng mga lalaking gustong manligaw sa kanya dahil masyado silang mahina. Habang ipinapaliwanag niya ito, sumusuntok siya kay Mori, na nagtatanggol lamang sa sarili. Sa puntong ito, namagitan ang kanyang tiyuhin, at hindi sinasadya siyang nasuntok niya sa mukha. Pagkatapos nito, nakita natin na ayaw ng kanyang tiyuhin at pinsan na magpakasal siya. Sinabi ni Mori sa kanya na dapat niyang gawin ang tunay niyang gusto, at nang marinig ito, nagkaroon siya ng flashback kung saan sinabi ng kanyang ama ang eksaktong parehong mga salita. Malinaw na lubusan siyang hindi naintindihan ng kanyang ama. Sinasabi nito sa kanya na gamitin ang anumang paraan na gusto niya para kontrolin ang espada, hindi maghanap ng lalaki. Naalala ito, nagdesisyon siya at sinabi kay Songjin na ayaw niya itong pakasalan. Ipinahayag din niya na siya mismo ang magtatanggol sa estilo ng espada ng sinag ng buwan. Gayunpaman, tumanggi si Songjin at sinabing kukunin niya ang espada at ang babae sa anumang paraan. Pagkatapos ay tumawag siya ng isang Diyos, katulad ng lumabas sa lalaking kulay berde ang buhok noong laban niya kay Mori. Dahil dito, nagsimulang gumuho ang lugar, at sumigaw si Han sa lahat para tumakbo. Pagkatapos ay inatake ni Songjin si Han gamit ang kanyang espada at nasugatan si Yu sa tiyan ng sumaklolo ito. Pero mabilis niya siyang tinamaan gamit ang isang moonlight move, at nawalan siya ng malay. Tuwang-tuwa sina Jin at Han na makita siyang bumalik sa dati. Pagkatapos, nasa labas sila, pinapanood ang apoy, at nakonsensya si Yu sa lahat ng nangyari. Nakatakas si Songjin sa isang kotse dala ang espada ng kanyang ama, pero sinabi niyang wala siyang pakialam kung kinuha niya yon dahil ang espiritu ng kanyang ama ay wala sa espada, kundi sa loob niya. Pagkatapos, naglakad siya palayo na tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan, at tuwang-tuwa para sa kanya ang kanyang tiyo at ang batang babae. Kalaunan, si Han ay nasa ospital habang sinusubukan ng mga doktor na buhayin ang kanyang kaibigan, pero wala silang nagawa. Wala na siyang pulso.
Pagkatapos noon, si Han ay nasa trabaho, at dumating ang mga basegulero para tuksuhin siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaan na pagtawanan nila ang kanyang kaibigan at binugbog silang tatlo. Pagkatapos, napanood namin ang semi-final ng tournament sa pagitan ni Han at Yu. Sa sandaling ito, si Han ay puno ng galit dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, at nagulat ang mga manunood nang makita siyang pinapahirapan si Yu. Gusto pa rin niya itong saktan kahit na ito ay sugatan at walang malay, kaya kinailangan ng awatin siya ng announcer para pigilan siyang tuluyang saktan ito. Pagkatapos ng laban, nadaanan niya si Mori at sinabi sa kanya na magkikita sila sa final. Naisip ni Mori na ibang-iba na si Han, hindi na niya kaibigan. 2 taon na ang nakalipas, may naalala si Han mula noong una. Nagkasakit ang kaibigan niya, na nagpapakita na dati ay nag-e-enjoy lang silang maglaban araw-araw pagkatapos ng klase. Tapos, bumalik tayo sa kasalukuyan, at siya ay nasa banyo, nagsusuka habang iniisip ang kaibigan niya at ang mga pinsalang ginawa niya kay Yu. Pagkatapos nito, nagsimula ang isa pang laban sa semi-final sa pagitan ni Mori at Byung-yul, na gumamit ng estilo ng pakikipaglaban na Brazilian. Gayunpaman, natapos ang laban sa isang iglap nang talunin siya ni Mori sa isang atake lang na nagpatamba sa kanya. Nagpakita si Jin ng napakalaking lakas. Pagkatapos, inanunsyo ng announcer na ang finals ay sa pagitan ni Mori at Han, at ang mananalo ay pupunta sa pambansang torneo. Kalaunan, dinalaw ni Mori si Yu sa ospital kung saan siya ginagamot gamit ang nanomachine na yun. Tech. Napansin niyang abala ang isip nito at sinabi sa kanya na hindi siya mananalo laban kay Han sa ganoong paraan. Sinabi niya na natalo siya dahil mahina siya, ngunit iginiit ni Mori na dahil sugatan na siya mula sa away noong kasal. Gayunpaman, nagpahayag siya ng pag-aalala kung bakit umasal si Han sa paraang iyon. Kalaunan, dinalaw ni Han ang kanyang kaibigan sa ospital, na buhay pa ngunit natutulog ng mahimbing. Kinabukasan, dumating ang huling araw ng mga preliminaryo. Tinawag ang mga mandirigma sa ring, at nagsimula ang laban. Nag-isip si Mujin kung madyay gising na ba ang batang tigre, na tinutukoy si Jin. Napakalabanan ang laban dahil pareho silang nagpapalitan ng suntok, at walang nakakalamang. Tumama si Han sa bibig ni Mori, kaya dumura ito ng maraming dugo. Nang makita ni Yu na nasaktan si Mori, tumayo ito sa galit at sinabi kay Han na hindi niya mapapatawad ang pananakit nito sa kaibigan nila. Nagpakawala siya ng ilang sipa mula sa renewal taekwondo niya, at napaupo si Han sa sulok. Pero lumapit si Mori at inabot ang kamay para tulungan siyang tumayo. Tinanggap ni Han ang kamay niya pero sinabi na hindi niya kaibigan si Mori o si Yu. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang lahat ng uri ng teknik para atakihin si Mori. Nakita naman namin si Yu na umaalis sa ospital kasama ang kanyang tiyo at pinsan. Nadaanan niya ang kwarto ng kaibigan ni Han at napansin na ginagamot ito gamit ang nanotechnology. Maraming tao ang nagtitipon doon, kasama ang mga tagapag-ayos ng torneo at isang babaeng nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinigawan ng kapatid na babae ang lalaki sa kama, pinipilit siyang bumangon at muling labanan ang kanyang kaibigan na si Han, na siyang pinakamamahal niya. Kalaunan, isang pagbabalik-tanaw ang nagpakita sa lalaking may mga peklat na nagsasabi kay Han na alam niyang gusto niyang manalo sa torneo upang tulungan ang kanyang kaibigan. Nag-alok siya ng kasunduan. Kung mananalo si Han sa semi-final at final sa isang ganap na nangingibabaw na paraan, gagamutin niya ang sakit ng kanyang kaibigan gamit ang mga nanomachine. Ito ang dahilan kung bakit lumaban si Han ng buong lakas laban kay Yu at ginagawa rin niya ang parehong bagay laban kay Mori ngayon. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, walang awang binubugbog ni Han si Mori gamit ang kanyang God stance, at bumagsak siya sa lupa. Nagsimulang magbilang ang announcer hanggang 10 para tingnan kung makakatayo pa si Mori, pero bago matapos ang bilang, lumitaw ang lalaking may peklat at sinabi kay Han na patay na ang kanyang kaibigan. Sa sandaling yun, tumayo si Mori bago pa umabot sa 0 ang bilang. Kalaunan, sumisid tayo sa mga araw ni Han sa paaralan, kung saan kilala siya sa pagpanalo sa lahat ng kanyang laban, kahit laban sa mga nakatatandang estudyante. Sa isang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sarili na kinuyog ng mga estudyanteng may dalang mga kahoy. Pero isang hindi inaasahang kakampi, ang kaibigan na kalaunan ay magiging napakahalaga sa kanya, ang lumitaw para tulungan siya sa laban. Pagkatapos ng kanilang tagumpay,
Parehong pagod at nakahiga sa lupa, tinanong ng kaibigan si Han kung bakit ang kanyang mga tinatawag na. Hindi dumating ang kanyang mga kaibigan para tumulong. Sumagot si Han ng isang mapait na katotohanan. Ang mga taong kanyang nakakasama ay hindi talaga niya mga kaibigan. Nagbigay ang kaibigan ng mahalagang payo, hinihimok si Han na mas magtiwala sa mga tao. Pagbalik sa kasalukuyan, nagising si Han, nahihirapan sa masakit na balita tungkol sa pagpanaw ng kanyang kaibigan. Sinimulan ni Mori ang isang marahas na atake, ngunit walang awang ipinagtanggol ni Han ang kanyang sarili. Sa puntong ito, nalaman natin ang tungkol sa nakaraang pag-uusap ng lalaking may peklat kay Han. Ibinunyag niya na nagsimula na ang paggamot sa nanomachine, ngunit sa kasamaang palad, huli na. Dahil dito, tapos na ang kanilang kontrata, kaya malaya nang lumaban si Han sa paraang gusto niya. Sa gitna ng labanan, napagtanto ni Han kung gaano kahangal, na ang ibig sabihin ay hindi kaibigan ni Mori at ng iba pa. Naalala rin niya ang mga salita ng kanyang yumaong kaibigan, ang payo na magtiwala pa sa mga tao na umuulit sa kanyang isipan. Sa kabila ng walang tigil na atake ni Mori, pinili ni Han na huwag lumaban. Sa gitna ng matinding laban, nakiusap si Yu kay Han na lumaban katulad ng ginawa niya nang harapin siya nito at iniabot sa kanya ang isang sulat na iniwan ng kanyang yumaong kaibigan. Nagbabala si Yu kay Han na huwag ipakita ang nilalaman nito kay Mori, sa takot na makaapekto ito sa kanilang laban. Pagkatanggap ng sulat, naalala ni Han na isinulat ito ng kanyang kaibigan bago siya lumisan. Ipinahayag sa sulat ang kanyang kaligayahan at hinikayat si Han na lumaban para sa kanyang sarili. Napuno ng bagong determinasyon, nagsimula sila sa isang matindi laban, parehong kontento habang ibinibigay nila ang lahat. Nagpakawala si Mori ng isang malakas na sipa ng asul na dragon, dahilan para matamba si Han sa lupa. Ipinahayag ng tagapagbalita na si Jin Mori ang nanalo sa torneo. May isa pang alaala si Han, sa pagkakataong ito ay isang laban na kanyang pinanalunan laban sa kanyang kaibigan na tuwang-tuwa at nagmungkahing magbahagi sila ng ngiti. Gayunpaman, sinabi ni Han na hindi sila dadalhan ng mga panalo ng pagngiti, na iginiit ng kanyang kaibigan na magiging matalik silang magkaibigan. Bumalik sa kasalukuyan, habang iniaabot ni Mori ang kanyang kamay, napagtanto ni Han na ang ngiti ni Mori ay katulad ng sa kanyang yumaong kaibigan. Nagkamay sila, at ipinahayag ni Mori na magkaibigan na sila. Tinulungan ni Yu si Han na tumayo, na nagpahayag ng kanyang intensyon. Para talunin siya sa kanilang susunod na laban. Magkasama silang umalis, at ang mga manunood ay pumalakpak ng malakas, ipinagdiriwang ang kanilang bagong pagkakaibigan. Samantala, ang lolo ni Jin Mori, si Jin Tae-jin, ay napadpad sa loob ng kagubatan nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng balabal mula sa kultong iyon. Nilapitan ng isa sa kanila ang matanda, nagmumungkahi na ang mga malalakas na individual ay dapat magkaisa at sumali sa kanilang layunin, na sinasabing binigyan sila ng kapangyarihan mula sa mas mataas na pinagmulan. Gayunpaman, tahasang tumanggi ang matanda, sinasabing may karapatan siyang mamuhay sa sarili niyang paraan, isang sentimiento na madalas niyang ibinabahagi kay ang kanyang apo. Bilang tugon sa pagtanggi na ito, nagbago ang ekspresyon ng lalaki, nagpapahiwatig na maaaring gumamit siya ng kapangyarihan o impluwensya sa matanda. Nakahiga si Mori sa kanyang kama, nagtataka kung nasaan na kaya ang kanyang matagal nang nawawalang lolo, na hindi niya nakita mula pa noong bata pa siya. Samantala, sa telebisyon, nag-aanunsyo ang mga presenter tungkol sa nalalapit na pambansang torneo, na gaganapin sa mga koponan simula sa loob ng 2 linggo. Para makasali sa torneong ito, ang 3 pinakamagagaling na manlalaban mula sa bawat panrehiyong preliminaryo ay kailangang bumuo ng mga koponan. Upang malaman kung sino ang ikatlo at ika-4 na pwesto, nakipaglaban si Yu laban sa lalaking magaling sa estilong Brazilian at madaling nakuha ang 3 pwesto. Masiglang pinupuri ni Mori si, pangalan niya, mula sa manunood, pero sina Yu at Han ay mukhang medyo nahihiya. Sinusuri ng mga namamahala ng torneo ang mga detalyadong pagsusuri ng mga koponan nang biglang may binagong panuntunan. Ang pagbabagong ito ay dahil napagtanto nila na kahit sino sa mga koponan ay maaaring maging susi, dahil lahat sila ay may katangiang parang susi. Nauunawaan nila na ang susi ay nagigising kapag ang pinakamalakas na emosyon ng isang tao ay nagpapalitaw ng kanilang tagong kapangyarihan. Dagdag pa, nag-aalala ang administrasyon sa lumalalang tapang ng kulto pagkatapos ng mga preliminaryo, dahil hinahabol nila ang parehong layunin.
Ipinapahayag ni Mori ang kanyang kagalakan na nanalo si Yu, na tinitiyak na makakasali silang tatlo. Sa malaking torneo bilang isang grupo, naglalakad sila sa kalsada ng magkakasama, at sabik si Mori na sumali sa torneo kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit, bigla siyang napagtanto. Sa isang kompetisyon ng grupo, hindi niya makakalaban ang kanyang mga kaibigan. Tinanong ni Yu kung bakit gusto niya silang labanan, at sumagot si Mori na talagang astig ang pagiging pinakamalakas. Habang nag-uusap sila, parang may nadama si Mori na dumaan, pero mabilis na nawala ang tao, kaya naman naging interesado siya. Pagkatapos, nakita natin ang isang matandang lalaki na pinadala ng lalaking may peklat para tiktikan si Mori. Lumalabas na ang matandang ito ay isang dalubhasa, at tinatawag nila ang mga dalubhasa na ito gamit ang mga baraha. Mayroon silang 6. Ang matandang lalaki ay dating guro ni Mujin, at naniniwala siya na dapat ay malakas si Jin Mori dahil nakaligtas siya matapos kumain ng bunga ng pantas. Kaya, balak ng matanda na maging tagapayo niya, itutuloy ang kwento. Ipinakita sa atin kung ano ang nangyari sa lolo ni Mori. Ang mga lalaking nakasuot ng balabal ay nagpatawag ng isang nilalang mula sa langit, lumilikha ng isang lagusan kung saan bumababa ang isang higanting espada, nakaturo sa matanda at nagdudulot ng malaking pinsala. Dahil sa malubhang pangyayaring ito, naniniwala silang malapit na ang katapusan ng mundo. Malalim na pinag-iisipan ni Yu ang kanyang papel sa koponan, nararamdaman niyang isa lamang siyang dagdag. Kalaunan, nakasalubong niya ang announcer ng laban habang kasama niya ang kanyang pamilya sa isang tindahan. Napansin niya na bulag ito, at binati siya nito sa kanyang pagkapanalo. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na ang tunay na torneo ay malapit nang magsimula, at kailangan niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng estilo ng Moonlight Sword. Binigyang diin niya na kailangan niyang ibuhos ang kanyang damdamin sa espada. Kung hindi, ang kanyang lakas ay mawawala ng saysay. Nakakagulat, isiniwalat niya na nawalan siya ng paningin dahil sa Moonlight Sword. Habang pabalik na ang announcer sa kanyang kotse, nakalanghap siya ng masamang amoy, na nagmula pala sa isang miyembro ng Nox. Pagkatapos, nagkaroon ng pag-uusap si Han kay Mujin, na nagtanong kung gusto pa bang sumali si Han sa torneo pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kaibigan, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang ipagpatuloy. Tumugon si Han sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang dedikasyon sa pagbabayad ng malaking utang at ang kanyang determinasyon na manalo sa torneo, dahil ito ang gusto ng kanyang yumaong kaibigan. Ipinapahayag din niya ang kanyang pagtataka tungkol sa nakatagong kapangyarihan sa likod ng torneo, na tumutukoy sa nilalang na lumabas mula sa lalaking may berdeng buhok noong laban ni Mori. Ang revelasyong ito ay nakakuha ng atensyon ng lalaking may peklat habang tinitingnan niya ang mga larawan ng mga nilalang na ito sa dingding. Si Mori ay dedikado sa kanyang pagsasanay upang magkaroon ng mas maraming muscle at sorpresahin sina Yu at Han. Gayunpaman, kasama sa kanyang pagsasanay ang mga gawaing hindi gaanong epektibo, tulad ng paghabol sa isang pusa. Sa isa pang pagkakataon, tinulungan niya ang ilang bata na kunin ang isang lobo na nakasabit sa isang puno. Sa kasamaang palad, nabali ang sanga, dahilan para siya ay mahulog at matapilok. Hindi alam ni Mori, lumitaw sa likod niya ang matandang lalaki mula kanina at nagturok ng karayom sa kanyang bukong-bukong, na himalang nagpaga ng kanyang sakit. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng lalaking may peklat ang konsepto ng mga Diyos na ito at kung paano makahiram ang mga tao ng kapangyarihan mula sa kanila, na nagagamit ito sa labanan na parang sila mismo ay mga Diyos. Ito ay hindi kayang unawain ng ordinaryong tao, at ang mga gumagamit ng kapangyarihang ito ay tinatawag na Charyok. Maya-maya, binisita ni Yu at Han ang bahay ni Mori. Nang tanungin ni Mori kung paano nila nalaman ang bahay niya, pabirong sumagot si Yu gamit ang parehong sagot na ibinigay niya nang bisitahin niya ito. Pagpasok sa lugar ni Mori, sumalubong sa kanila ang lubhang magulo at hindi maayos na kapaligiran. Ipinapaliwanag ni Mori na dati siyang nakatira kasama ang kanyang lolo sa kabundukan, ngunit lumipat siya dito para mag-aral. Nagpalitan ng kaalaman ang tatlong magkaibigan, tinatalakay ang mga paksa tulad ng Charyok at ang kakayahan ni Mori na magpagaling, habang matagumpay niyang ginagamot ang masakit na balikat ni Yu. Kinikilala nila ang pangangailangang manatiling mapagmatsyag, dahil marami sa mga manlalaban sa torneo ang gumagamit na ngayon ng kapangyarihan ng mga nilalang na ito. Ang pinakaaabangang pambansang torneo, na nagtatampok sa pinakamahuhusay na koponan sa bansa, ay malapit nang magsimula.
Sa kabuuan, may 3 manlalaban na kumakatawan sa bawat isa sa 9 na rehiyon, na bumubuo sa 27 kalahok. Malaki ang pusta, dahil ipinapangako ng torneo sa mga mananalo ang kamanghamanghang kapangyarihan ng isang Diyos, na may potensyal na tuparin ang anumang hiling. Napansin niyo na iba ang tagapagbalita ng torneo kaysa sa nakilala nila noon. Gayunpaman, isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas nang ibinalita sa telebisyon na ang dating tagapagbalita ay pinatay sa isang parke. Ang nakakagulat na balita ay nagdulot ng pagkabigla sa mga manunood at kalahok. Nakita rin natin ang taong responsable sa karumal-dumal na krimeng ito, na tila nasisiyahan sa kaguluhan at karahasan na kanyang ginawa. Ipinapahayag niya ang isang masamang kasiyahan matapos ding alisin ng komisyoner na may berdeng buhok at salamin, isa sa pinakamalalakas na kalahok sa torneo. Ipinapaliwanag ng announcer na magkakaroon ng 3 laban, at ang team na mananalo sa 2 sa mga ito si Mori ang unang lalaban, at pinapaalalahanan siya ni Yu na mag-ingat dahil matindi ang kalaban. Pero, hindi siya natatakot at ibinabahagi niya na natuto siya ng bagong kasanayan. Sa laban, hinahawakan niya ang iba't ibang parte ng kanyang katawan, at ipinapaliwanag na ilalabas nito ang kanyang nakatagong lakas. Sa audience, ipinagmamalaki ng matandang lalaki na tinuruan niya ito ng bagong kakayahan, na bahagi ng tagok na taekwondo. Sa kasamaang palad, hindi makagalaw si Mori dahil nahawakan niya ang maling mga parte ng kanyang katawan. Nagpapahintulot sa kanyang kalaban na samantalahin ang sitwasyon, nagbibigay ng malalakas na sipa at sinisigurado ang panalo sa unang laban. Sa ikalawang laban, haharapin ni Han ang pinakamalaking miyembro ng kalabang grupo. Binanggit ng announcer na ang labanirong ito ang pinakamatanda sa tournament, sa edad na 38, ikinagulat ng manunood dahil hindi siya mukhang estudyante ng high school. Sa isa pang eksena, ang taong responsable sa pagpatay sa announcer at sa commissioner na kulay berde ang buhok ay nagmamayabang tungkol sa kung gaano kadali yun. Gayunpaman, nabunyag na ang lalaking kulay berde ang buhok, na nagngangalang Q, ay milagrosong nakaligtas kahit na may espada sa kanyang baga. Tumawag siya ng isang Diyos, na agad na pumutol sa braso ng assassin. Pabalik sa torneo, si Han ay nasa isang matinding laban-laban sa kanyang mas matandang kalaban. Nakakonekta si Han ng ilang malalakas na suntok kay Pam, na nagdulot ng pag-aalala sa kapatid ni Pam. Gayunpaman, si Yang, kapatid ni Pam, ay nagbibigay katiyakan sa kanya na huwag mag-alala, dahil hindi sumusuko si Pam. Nagbunsod ito ng isang pagbabalik-tanaw sa panahon ni Pam Kwang na nagtatrabaho sa konstruksyon, kung saan kinukutya siya ng mga kasamahan sa trabaho dahil sa paulit-ulit niyang pagkabigo na makapasa sa pagsusulit sa pagpasok sa mataas na paaralan. Inabot ng kanyang kapatid ang isang bag ng mga libro para pag-aralan niya, at pinag-usapan nila ang determinasyon ni Pam. Samantala, si Yang ay nanunood mula sa malayo at nagpahayag ng kanyang determinasyon na hindi maging talunan katulad nila. Pagkatapos matalo sa isang kompetisyon sa fencing, ibinubunto niya ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang espada sa pader. Nilapitan siya ni Pam Kwang at tinanong kung okay lang ba siya. Alam na niya ang pangalan nito. Madalas siyang pag-usapan ng mga tao at Sir On. Dahil sa pagtataka, tinanong niya kung bakit patuloy pa rin siya sa pagsubok kahit na kinukutya siya ng lahat dahil mahina siyang mag-aral at matanda na. Ipinahayag ni Pam Kwang na ayaw niyang sumuko, ibinahagi niya na sinubukan niya ang iba't ibang bagay pagkaalis niya sa eskwela, ngunit sa huli ay sinukuan niya rin ang lahat. Pinayuhan niya si Yang na huwag sumuko kung talagang may gusto siyang makamit. Pagkatapos, umalis siya, tumatakbo para magtrabaho sa ulan. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan nasa ring si Han. Ngunit nagpakawala ng malakas na suntok ang kanyang kalaban na nagpatamba sa kanya. Sa isang sulok, ipinapahayag ni Pam Kwang ang kanyang matinding pagnanais na manalo sa torneo dahil ang kanyang pangarap ay tulungan ang mga taong gustong mag-aral, ngunit nahihirapan. Tinawag niya ang martilyo ni Thor gamit ang Charyuk at inatake si Han, na nagawang pigilan ang atake at wasakin ang martilyo gamit ang kapangyarihan ng Blue Dragon. Bumagsak si Pam Kwang sa lupa, at idineklara si Han na panalo. Sa ibang tagpo, umiigting ang laban sa pagitan ni Q at ng assassin na nagtangkang pumatay sa kanya. Mabilis na pinutol ni Q ang isa pang braso ng assassin, ngunit ipinagmalaki ng mamamatay tao na kaya niyang bumalik sa dati ng paulit-ulit. Hindi natinag, nagpakawala si Q ng ilang baraha na tumagos sa katawan ng assassin,
at hindi na siya makagalaw. Habang naghahanda si Q na magbigay ng isang nakamamatay na dagok, isang batang lalaki at dumating ang isang babae, kapwa-pari mula sa kulto. Nagpakilala ang lalaki at ang babae ay si Saturn. Gumamit sila ng kakaibang kapangyarihan at inatake si Q gayunpaman, ang tagapag-organisa na may puting buhok, na alam na tinanggal ni Q ang kanyang limitasyon, ay dumating para tulungan siya. Nakaramdam siya na may mali at nag-imbestiga. Sa paligsahan, magsisimula na ang laban sa pagitan ni Yu at Zhang, at malalaman kung sinong team ang mananalo. Noong una, gumamit ng patpat ang dalawang babae sa laban, pero napagtanto agad ni Zhang na mas lamang si Yu. Buong siglang nag-cheer si Pam Kwang para kay Zhang. Hinimok siya na lumaban ng may walang sawang determinasyon at huwag sumuko. Lumilikha si Zhang ng kapangyarihang kahawig ng dilaw na ilaw na espada at tinangkang saktan si Yu. Ngunit mahusay na naiwasan ni Yu ang atake. Inaalala ang mga sinabi ng announcer sa parke, inilabas ni Yu ang buong lakas ng estilo ng espadang sinag ng buwan, nagbigay ng isang malakas na sipa na bumasag sa espada ni Zhang at tiniyak ang kanyang tagumpay. Nagbabalik sa paghaharap sa pagitan ni Q at ng babaeng puti ang buhok, nagtagumpay sila laban sa mga pari ng kulto. Gayunpaman, bago pa man nila maparusahan ang mga ito, hinablat ni Zhailong si Saturn at nakatakas silang dalawa. Samantala, ang ulo ng isa pang assassin ay nagsimulang lumaki ng hindi mapigilan, hanggang sa nagdulot ng pagsabog na sumaklaw sa buong apartment at nagputol ng kuryente sa buong gusali. Himalang nakaligtas sila sa pagsabog. Pagkatapos, ipinagdiwang ni Mori at Yu ang kanilang tagumpay, habang pinagninilayan ni Han ang sandali noong malakas niyang nataman si Yu noong laban nila, nangakong hindi na ito mauulit. Nagkamalay si Zhang, at ipinahayag ni Pam Kwang ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na hindi pa ito ang katapusan, at magkakaroon pa sila ng isa pang pagkakataon na maglaban sa susunod na taon. Ang susunod na laban ay nagsisimula sa isang batang lalaki na may berdeng buhok na nagngangalang John Zugok, na lumilikha ng kapangyarihan gamit ang mga nota ng musika at apoy. Gayunpaman, ang kanyang kalaban, si Jiggle Take, ay tumatawag ng isang napakalaking petang na walang awang inaatake si Zugok, na nagiging dahilan upang mawalan siya ng maraming dugo. Dahil dito, tinangkang tulungan siya ng isang babae mula sa kanyang grupo, ngunit paulit-ulit siyang sinipa ni Jiggle Take habang wala siyang kalaban-laban sa lupa, na ikinagulat ng mga manunood at mga kalahok. Gusto ni Yu na pigilan si Mori na makialam, dahil natatakot siyang madiskwalipika, ngunit sa pagkakataong ito, si Han ang hamarang kay Jiggle Take. Pumagitna ang announcer sa kanilang dalawa, at ang sugatang lalaki, determinadong manalo para sa kumpanya ng kanyang pamilya, ay tumayo. Lumikha at nagpakawala siya ng kidlat, ngunit walang kahirap-hirap itong sinalag ni Jiggle Take at muling ipinatawag ang petang na lumamon sa lalaki. Sa kagipitan, sa loob ng silid, inaasikaso ng mga doktor ang sugatang batang lalaki habang pinag-iisipan ni Park, ang lalaking may peklat, ang sitwasyon. Iminungkahi ng isang matandang lalaki na dapat diskwalipikahin si Jiggle dahil malinaw na nagbalak siyang magdulot ng gulo. Gayunpaman, sumagot si Park sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na maaaring si Jiggle ang susi na matagal na nilang hinahanap. Samantala, sina Jin Mori, Yu, at Han ay nasa nanunood ng mga laban. Pinag-uusapan ni Han at Yu ang mga susunod na kalaban, at naalala ni Han na sinuspinde siya sa pakikilahok dahil sa kanyang naunang pakikialam. Si Jin Mori naman ay humanga sa isang mandirigma na nagngangalang Park Il-pyo, na walang kahirap-hirap na nanalo sa kanyang laban gamit ang isang malakas na sipa. Ang hoodie ni Park Il-pyo, na may sagisag ng tigre, ay nagpapaalala kay Mori ng uniforme ng militar ng kanyang lolo. Habang naglalakad sila sa kalsada, binanggit ni Han ang kahalagahan ng paglakas at paghasa sa Chaoraek, ang kakayahang ipatawag ang kapangyarihan ng isang Diyos. Sa isang pagbabalik-tanaw, ipinaliwanag ni Park Mujan na may mga mandirigma na gumugugol ng maraming taon sa pagpapahusay ng kanilang mga kasanayan upang makamit ang Chaoraek, ngunit malayo ito sa garantisado. Ang iba naman ay nagkakaroon ng inspirasyon at mas madaling natatamo ang kapangyarihang ito. Gayunpaman, ipinahayag ni Jin Mori ang kanyang pagnanais na manalo batay sa kanyang sariling lakas at tumangging umasa sa kapangyarihan ng mga Diyos. Ang desisyong ito ay nag-aalala kay Yu dahil tila nagbago si Mori, mukhang malungkot at mas tahimik kaysa karaniwan.
Bumabalik ang alaala ni Jean Mori sa isang pag-uusap kasama si Park at ang babaeng may bughaw na buhok, kung saan ipinaalam nila sa kanya na kamakailan lamang ay inatake ang kanyang lolo sa kabundukan, at nakatagpo sila ng maraming dugo nito sa lugar. Habang nag-aalala si Park Mugen tungkol sa maliit na tsansa ng pagkabuhay, nanatiling tiwala si Jean sa kakayahan ng kanyang lolo. Sa kasalukuyan, nag-iisip ng malalim si Jean Mori at nagpapahayag ng kanyang hindi paniniwala na napatay ang kanyang lolo. Sa sandaling yun, lumapit sa kanya si Park Il-pyo na may pananabik, sabik na makilala siya. Sila ay nagpalitan ng magagaan na suntok, nauwi sa pagkapatas, at walang nagtangkang lumayo pa. Humingi ng paumanhin si Il-pyo dahil sa kanyang sigla at nag-alok ng kamay para tulungan si Jean na tumayo. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Park Il-pyo na sinusubaybayan niya ang pag-unlad ni Jean Mori mula pa noong preliminary rounds. Si Jean Mori, dahil sa pagtataka sa simbolo ng tigre sa hoodie ni Il-pyo, ay nagtanong tungkol dito, at ipinaliwanag ni Park na suot niya ito bilang tanda ng paggalang kay Jean Tae-jin, ang lolo ni Mori. Ibinahagi ni Park Il-pyo ang kanyang kwento noong bata pa siya kay Jean Mori, na nagsiwalat na iniwan siya ng kanyang ina matapos ang libing ng kanyang ama. Pagkatapos ay inilagay siya sa isang martial arts academy kung saan nakaramdam siya ng pag-iisa at nakahiwalay. Isang araw, lumitaw si Jean Tae-jin na may dalang batang Jean Mori na natutulog sa kanyang dibdib. Lumapit si Jean Tae-jin kay Park Il-pyo, ipinapaliwanag na nakasama niya ang lolo ni Il-pyo sa isang digmaan. Ibinigay niya kay Il-pyo ang isang aklat ng mga pamamaraan ng martial arts na tinatawag na tagok, na pinag-aralan ng kanyang lolo sa buong buhay nito. Hinikayat ni Jean Tae-jin si Il-pyo na lumaki ng mabilis at maging isang mahusay na mandirigma. Habang siya'y paalis, napansin ni Il-pyo ang simbolo ng tigre sa uniforme ni Jean Tae-jin, na nag-iwan ng malaking impresyon sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, sinalag ni Il-pyo ang isang atake na nakatuon kay Jean Mori, gamit ang kanyang mga kasanayan upang pigilan ang mga ngipin ng piteng na pinakawalan ni Jiggle. Hinarap naman ni Il-pyo si Jiggle, binabalaan siya na huwag saktan ang mga inosente. Ipinapakita sa isang pagbabalik tanaw na si Il-pyo ay nagpakawala ng isang malakas na suntok kay Jiggle, na nag-iwan ng malaking impresyon sa kanya. Pagkatapos, umalis si Jiggle, at binalaan ni Il-pyo si Jean Mori tungkol sa panganib na dala ni Jiggle. Nagulat at nagpapasalamat si Jean Mori sa tulong ni Il-pyo, natatanto na hindi niya sana napigilan ang atake kung wala ito. Ang eksena ay lumipat kay Jean Mori na nag-eensayo habang nagsusumikap siyang maging mas malakas. Biglang pumasok si Q sa opisina ni Park na galit, tinatanong kung bakit hinayaan ni Park na paslangin ang pamilya ng namatay na announcer. Bilang tugon, sinampal lang ni Park si Q at pinaalalahanan. Sabihin sa kanya na kailangan niyang bayaran ng pinsala sa apartment dahil sa kanilang maliit na away. Sinasabi rin niya kay Q na kakaltasan ng 9 na buwan ang kanyang sweldo bilang resulta. Kalaunan, sa isang rooftop, ipinapaliwanag ng babaeng bughaw ang buhok kay Q na gumawa siya ng peking katawan para linlangin ang kanilang mga kaaway habang ang tunay na asawa at anak ay inilipat sa isang ligtas na lugar. Matalino. Samantala, dumudukot ng barya si Q sa ilalim ng isang soda machine, at nakita siya ni Han, na nagtatrabaho doon. Nilapitan ni Han si Q at inalok siya. Gusto niyang turuan siya ni Q kung paano gumamit ng charyok, at bilang kapalit, nangangako si Han na ipagluluto siya ng pananghalian araw-araw, para makatipid si Q ng pera. Ang motibasyon ni Han, gusto niyang maging mas malakas kaysa kay Jean Mori at sa wakas, bugbugin siya. Ramdam niya na may pinagdadaanan si Mori, at gusto ni Han na maging maasahang kaibigan. Nakipagkita si Park sa mga tagapag-organisa ng tournament at ibinunyag na may isang mapanganib na kultong relihiyoso na tinatawag na Nox na pinupuntirya sila. Hinimok niya sila na alisin agad ang sinumang miyembro ng organisasyong ito. Samantala, nagtitipon ang mga miyembro ng kulto ng Nox, at idineklara ng kanilang lider ang digmaan laban sa mga tagapag-organisa ng God of High School Tournament. Sa isa pang eksena, iniisip ni Jean Mori ang kanyang ika-17 kaarawan at kung gaano nakatagal simula nang makita niya ang kanyang lolo, si Jean Tae-jin. Naaalala niya na iniwan siya ng kanyang lolo upang harapin ang ilang mapanganib na tao noong bata pa lamang siya. Pagkatapos, ginulat siya ni Q at Han sa kanyang kaarawan. Mga hiling, nagdadala ng pagkain at ginugugol ang gabi sa paglalaro at paglilibang lang ng magkakasama. Gumawa sila ng kasunduan na manalo sa torneo,
kahit hindi makasali si Han dahil sinuspinde siya. Kinabukasan, nakatanggap si Jin Mori ng isang liham na may mapa at litrato ng kanyang lolo, na nakagapos, at mukhang nasa malubhang problema. Mabilis na sumibat si Jin Mori sa kanyang bisikleta, determinadong iligtas ang kanyang lolo. Humihingi siya ng paumanhin kina Q at Han sa kanyang isip, nangangakong babalik siya sa oras para sa torneo. Samantala, nagsimula na ang quarterfinals, na nagtatampok ng laban sa pagitan ng Seoul at Jeju, dalawang koponan na nakapasok sa huling minuto. Hinahanap ni Q at Han si Jin Mori, pero hindi nila siya makita kahit saan. Biglang sumulpot ang babaeng bughawang buhok at sinabing malapit nang magsimula ang laban, pinipilit silang bumalik sa stadium. Nagbabala siya na kapag hindi sumipot si Mori sa kanyang oras, madidiskwalipika siya at matatanggal ang buong team nila. Maya-maya, nakatayo si Q na mag-isa sa ring dahil diskwalipikado na si Han kanina. Desidido siyang magtagal hanggat maaari para makabalik si Mori. Habang naghahanda siyang harapin ang kabilang team, dumating sila na nakasuot ng itim na balabal, mukhang kainahinala, parang kasama sila sa organisasyong Nox. Inalis ng labanero na haharap kay Yu ang kanyang balabal, lumalantad ang isang napakalaking katawan at isang kahoy na ang espada na pag-aari ng ama ni Yu, na nagdaragdag pa lalo ng tensyon sa laban. Sa gitna ng labanan, nabasag ang kahoy na espada ni Yu, at inilabas ng kanyang kalaban ang isang pambansang yaman na kilala bilang Feng Xian, na ginagamit ang napakalawak nitong kapangyarihan. Lubos itong ikinagulat ni Yu, dahil wala siyang ideya na ang maalamat na espada na ito ay nakatago sa loob ng kanyang sandata. Kinukutya siya ng kanyang malakas na kalaban, na sinasabi na pagkatapos ng lahat ng kanyang taon ng pagsasanay, hindi man lang niya napagtanto ang tunay na katangian ng kanyang sariling espada. Sa pagpapatuloy ng matinding laban, pansamantalang naaga ni Yu ang sandata ng kanyang kalaban, ngunit nang subukan niyang gamitin ang espada, nakilala niya ito bilang kanyang sarili, ngunit agad itong nawawala mula sa kanyang pagkakahawak at muling lumilitaw sa kamay ng kanyang kalaban. Ipinapaliwanag niya na nakikilala ng espada ang tunay nitong may-ari, at ngayon, kinikilala siya nito. Samantala, dumating si Jin Mori sa isang abandonadong lugar na hinahanap ang kanyang lolo, at nakita niya ang isang nakababahalang tanawin. Nakita niya ang isang taong nagpapanggap na kanyang lolo, at nang ang ulo ng nagpapanggap na ito ay baluktot na paatras at pagkatapos ay pumutok, ito ay nagresulta sa isang malaking pagsabog, na winasak ang lahat sa paligid nila. Isang misteryosong lalaki ang lumitaw at sinabi kay Mori na ang kanyang layunin ay alisin ang pinakamalakas na mga kalaban sa torneo upang makuha ang susi. Si Jin Mori, na hindi man lang natinag, ay naghanda para sa isang matinding labanan habang ang lalaki ay dumami ng husto. Nang magkakaparehong mga clone, kasabay nito, si Yu ay nakakatanggap pa rin ng matinding bagbog mula sa kanyang malakas na kalaban, na kinukutya siya dahil sa pagiging mahina. Ang paghahanap ni Han kay Mori ay humahantong sa kanya sa isang silid kung saan nakita niya si Pam na nakahiga sa lupa. Pagpasok niya, lumitaw ang isang babae, at sandaling nakipaglaban si Han sa kanya, ngunit napagpasyahan niyang wala siyang oras na sayangin dito. Sa gitna nito, pumasok si Jiggle sa silid at nakita siyang pinapagalitan ng babae sa kanyang mga ginawa. Pagkatapos, bumalik tayo sa laban ni Mori, at nahihirapan siyang talunin ang mga clone dahil napakarami nila. Sabay-sabay silang sumugod sa kanya, bumutes sa sahig. Habang sila ay bumabagsak, napagtanto ni Mori na ang mga walang buhay na katawan. Lahat ng miyembro ng Team Jeju, yung mga dapat kalabanin ni Yu, ay nandito. Ipinaliwanag ng lalaki na tinanggal nila ang tunay na Team Jeju at nagpanggap na sila para masigurado ang panalo laban sa team ni Mori. Pinindot ni Mori ang ilang punto sa kanyang katawan, manhayden ang sarili sa susunod na oras. Samantala, patuloy na mas malakas ang kalaban ni Yu, at wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Kinukutya siya nito, sinasabing hindi na babalik si Mori. Sinubukan ni Yu na lumaban nang malaman niyang sinaktan ang kanyang mga kaibigan, pero mahina ang kanyang mga atake para makasakit. Nagpakawala ng malakas na suntok ang malakas na kalaban, kaya nawala ng malay si Yu. Pero bigla na lang, nakita niyang nakalutang siya sa ere, at nagsisimulang lumubog sa kanyang subconscious. Naririnig niya ang tinig ng isang Diyos ng digmaan at naalala ang lahat ng magagandang alaala niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagpa siya ang Diyos ng digmaan na ipagkaloob sa kanya ang kanyang mga kapangyarihan.
Bumangon si Yu, at nasaksihan natin ang kanyang kakayahang ipatawag ang Diyos na nagngangalang Lubu. Dahil dito, bumalik ang kanyang espada sa kanyang kamay. Pinigil din ng maskuladong lalaki ang kanyang sariling Charyok, Kraken, ngunit madaling natalo siya ni Yu. Ipinahayag ng announcer na si Yu ang panalo, ngunit nakaramdam siya ng labis na pagod at bumagsak. Bago pa man siya sumayad sa lupa, dumating si Jin Mori at sinalo siya. Gamaan ang loob ni Yu nang makita siya. Tinawag naman ng announcer ang simula ng ikalawang laban. Habang ginagamot nila ang mga sugat ni Yu, sinabi ni Han kung gaano siya kasaya na nakuha ni Yu ang Charyok. Pero napansin nila na si Jin Mori ay kakaibang galit, na hindi pa nila nakikita sa kanya dati. Nagsimula ang laban, at tinanong ng kalaban ni Mori kung paano siya nakatakas mula sa mga clone. Nanahimik si Mori at nagpakawala ng malakas na atake gamit ang mga asul na dragon. Ang kapangyarihang ito ay hindi galing sa isang Diyos, ito ay nilikha mismo ni Mori. Habang pinapanood natin si Mori na atakihin ang kanyang kalaban, ipinapakita rin sa atin kung paano niya tinalo ang clone man kanina. Sa isang susunod na tagpo, sumisid tayo sa mga alaala ni Ilpyo, kung saan si Jiggle ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang matalik na kaibigan, si Song-a, sa pamamagitan ng pagbali ng kanyang binti. Sa ospital, sinabi nila kay Ilpyo na bagaman makakalakad siyang muli, hindi na siya makakapag-ensayo ng martial arts. Hinanap ni Ilpyo si Jiggle at binugbog niya ito ng husto, hinihingi na humingi ito ng tawad sa kanyang nasaktang kaibigan. Gayunpaman, dumating ang mga pulis at inaresto si Ilpyo. Pagkatapos ng pangyayaring ito, habang palabas siya ng istasyon ng pulisya, may isang lalaki sa labas ang nag-abot sa kanya ng isang liham. Lumalabas na, ang liham na ito ay isang imbitasyon sa God of High School Tournament. Pagkatapos pag-isipan, siya at ang isa pang babae ay nagpas siyang sumali, umaasang ang premyong pera. Makatulong sa kanilang kaibigan. Ipinapaliwanag ni Park kay Jin Mori, Han, at Yu ang nangyari sa Peking grupo ng Jeju. Ibinubunyag niya na ang mga individual na ito ay nagpanggap na iba para subukang tanggalin sila sa laban, ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap. Maglalaban pa rin ang grupo sa semi-finals. Nagtanong si Han tungkol sa motibo sa likod ng pag-atake, at kung sino ang maaaring nasa likod nito. Isiniwalat ng lalaking may peklat na ito ay isinagawa ng organisasyong Nox. Samantala, bumabalik tayo sa lalaking may mga clone na natalo ni Mori at ngayon ay malubhang nasugatan. Dumating si Jiggle at sinabi niya na hindi siya miyembro ng organisasyon, ngunit nakikipagtulungan sa kanila para kumuha ng impormasyon. Habang siya ay umaalis, tinawag niya ang higanteng Piteng, na pumatay sa nasugatang lalaki. At ipinapahayag ang kanyang balak na kunin ang susi. Nagpapatuloy ang paligsahan, at ang koponan ni Mori ay humaharap sa koponan ni Ilpyo. Patuloy na napapansin ni Yu at Han ang kakaibang kilos ni Mori, napapansin nilang mas tahimik siya kaysa karaniwan. Pagkatapos, nagsisimula ang laban sa pagitan ni Han at ng babaeng nagngangalang Song-a. Naglunsad si Song-a ng matinding atake kay Han, ngunit naalala niya ang impormasyong ibinahagi ni Park sa kanila kanina. Ipininaliwanag ni Park na ang layunin ng Nox ay pigilan ang iba na gumamit ng kapangyarihan ng Charyok, at ang mga nakapag-master nito ay kailangang sumali sa kanilang organisasyon. Ito ang dahilan kung bakit kinuha nila ang lolo ni Mori, na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ipinahayag ng grupo ang kanilang determinasyon na harapin si Nox, ngunit pinaalalahanan sila ni Park na mahina pa rin sila. Gayunpaman, nangako siyang bibigyan sila ng impormasyon tungkol kay Nox kung mananalo sila sa torneo. Sa gitna ng laban, nagpakawala si Han ng isang malakas na atake sa babae, dahilan para matamba siya sa isang sulok. Pinayuhan siya ni Ilpyo na huwag nang ituloy, dahil dehado siya, ngunit tumanggi siyang sumuko, iginigiit na hindi niya hahayaang mangyari sa kanya ang nangyari kay Songjin. Determinado siyang parangalan ang alaala ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pakikipaglaban hanggang sa huling hininga. Sa determinasyong ito, naglunsad siya ng isa pang atake kay Han, ngunit napakalakas niya, at nagwagi siya. Lumapit si Han sa si Jin Mori, na kumikilos ng kakaiba, at tiniyak sa kanya na sila, bilang isang grupo, ay mananalo sa torneo ng magkasama. Pagkatapos nito, niyakap sila ni Yu, na binibigyang diin ang kahalagahan ng kanilang pagkakaisa. Si Jin Mori, na naantig sa sinabi ng kanyang kaibigan, ay napagtanto na mali ang kanyang ginagawa at bumalik sa kanyang mapaglaro at nakakatawang sarili.
Samantala, pinapanood ni Ilpyo ang kanilang pag-uusap na may bahid ng lungkot habang inaasikaso nila ang kanyang kaibigang natalo. Dumating si Sung Jin at kinumpirma na nabanggit ni Sung A ang kanilang pagsali. Nagpasalamat siya kay Ilpyo sa kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang binti. Gayunpaman, hinihikayat niya itong lumaban hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyang mga hangarin, lalo na ang kanyang pagnanais na harapin Jin Mori. Dahil sa mga sinabi niya, naghahanda si Ilpyo na bumalik sa ring, sinasabing handa na siya ngayon. Sa ibang tagpo, nakikita natin ang leader ng Nox, si Sang, na naglalabas ng kanyang nakamamatay na kapangyarihan, na nagiging abo ang ilang tao. Ang kanyang ginagawa ay naputol ni Park, na tila bumalik matapos ang mahabang pagkawala. Kinikilala ni Sang na matagal na rin simula nang magpakita si Park, at saka ibinunyag na alam niya ang plano ni Park na ayusin ang torneo para hanapin ang natutulog na susi. Pagkatapos ng pagbubunyag na ito, gumawa si Sang ng isang malakas na mahika na lumilikha ng isang simbolo sa langit, naglalabas ng isang nakatitinding liwanag na tumagos sa kalangitan, na lumilikha ng isang lagusan. Sa pamamagitan ng lagusang ito, bumababa ang isang napakalaking espada, katulad ng lumitaw sa lolo ni Mori. Pagkatapos, bumabalik tayo sa torneo, kung saan magsisimula na ang pinakahihintay na laban sa pagitan ni Jin Mori at Ilpyo. Sa pagsisimula ng laban, diretsahang sinabi ni Ilpyo kay Mori na hindi sapat ang kanyang kasalukuyang kasanayan sa taekwondo para talunin siya. Tinukoy ni Ilpyo ang tatlong mahalagang pagkakamali ni Mori. Nahihirapan siya sa malapitang labanan, sinasabi niya ng malakas ang mga atake niya, at ang mga teknik niya ay labis na nagpapahirap sa kanyang katawan. Sinimulan ni Ilpyo na padapuan ng suntok si Mori, na tila walang kalaban-laban. Kinukutya siya ni Ilpyo, na nagpapahiwatig na labis na madidismaya ang kanyang lolo sa kasalukuyan niyang panghihina. Sa napakahalagang sandaling ito, iniisip ni Mori kung paano babaliktarin ang sitwasyon at biglang ginamit ang estilo ng Moonlight Sword ni Yu, na ikinagulat ni na Yu at Ilpyo. Talagang umubra ang teknik na ito at nasaktan si Ilpyo. Sinundan ni Mori ito ng teknik ng Black Tortoise ni Han, na nagpapakitang aktibo niyang inaayos ang mga kahinaan na itinuro ni Ilpyo. Ibinalik ang ating pansin sa portal, isang anino at parang Diyos na figura ang lumitaw at naglabas ng lakas sa higanteng espada. Umasa si Sang na hahatulan ng nilalang na ito ang mga nag-organisa ng tournament. Gayunpaman, pumagitna si Park sa pamamagitan ng pagtawag ng isang kalasag na hugis krus, na pumipigil sa espada mula sa pagsira sa lungsod. Pagkatapos noon, isang lalaking may sombrero kasama ang isang grupo ng mga tambolista ay nagdaraos ng mga panalangin, nagbubukas ng isa pang lagusan. Mula dito, may mga kamay na lumalabas at hinahawakan ang espada. Nagiging malinaw na tinawag ng kanilang pinuno ang isa sa 6 na makapangyarihang nilalang. Samantala, sa mga lansangan ng lungsod, nakikipaglaban ang mga tagapag-organisa sa mga tagasunod ni Nox. Hirap si Park na panatilihin ang hugis krus na kalasag, na bumubuo pa rin ng proteksyong harang. Sa kritikal na sandaling ito, isang nilalang ang lumalabas mula sa pangalawang lagusan, ikinakagat ang mga panga nito sa espada, at binabasag ito. Nagbubunyi ang mga tagapag-organisa, ipinagdiriwang ang kanilang pinaghirapang tagumpay. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, bumabalik tayo sa matinding labanan sa pagitan ni Jin Mori at Ilpyo, kung saan pinupuwersa ng parehong mandirigma ang kanilang mga sarili hanggang sa sukdulan, at ipinapakita ang kanilang buong lakas. Kitang-kita na ginagabayan ni Ilpyo si Mori sa buong laban, na humahantong sa isang kahangahangang pagpapakita ng husay. Sa isang sandali ng paggunita, nasulyapan natin ang isang alaala mula sa nakaraan noong binisita ni Jin Taijin at ng batang Mori si Ilpyo sa Akademya ng Martial Arts. Sa kanilang pagbisita, tinanong ng matandang lalaki si Ilpyo kung handa ba siyang turuan ang kanyang apo ng mahalagang aral kung sakaling magtagpo sila. Kapansin-pansin, tinutupad ni Ilpyo ang pangakong ito sa pamamagitan ng pagpasa ng kanyang kaalaman kay Jin Mori. Habang ang laban, umabot sa sukdulan, dahan-daang bumagsak si Ilpyo sa lupa, talunan ngunit kontento. Nakampante siya sa pagkaalam na tinupad niya ang kanyang pangako kay Jin Taijin sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang apo na maging labis na malakas. Gayunpaman, habang nakahiga siya sa lupa, napunta siya sa isang kakaiba, parang panaginip na kalagayan kung saan nakasalubong niya ang isang puting buntot na fox. Sa sandaling ito, mariing idineklara ni Ilpyo na hindi siya maaaring matalo.
Sa pagkamangha ng lahat ng nanunood, tumayo siya, na sumailalim sa isang dramatikong pagbabago. Pumuti ang kanyang buhok, kumikinang ang kanyang mga mata sa dilaw, at nagpakita siya ng siyam na nagliliyab na buntot. Ang hindi kapani-paniwalang pagbabagong ito ay nag-iiwan sa lahat, kasama sina Park at Sang, na lubos na namamangha dahil ang lakas na nagmumula kay Ilpyo ay higit sa anumang nakita na nila. Nang masaksihan nito, ngumiti si Sang at sinabing sa wakas ay nagpakita na ang susi. Balik sa laban, lahat, kasama si Jinmori, ay natigilan sa pagbabago ni Ilpyo. Ang Charyok resonance ni Jiggle ay nagtulak sa kanya na maniwala na si Ilpyo ang maaaring susi. Buong pagtitiwalang ipinahayag ni Ilpyo na ang tunay na laban ay malapit nang magsimula. Sinubukan ni Jinmori na suntukin si Ilpyo, ngunit ang kanyang mga suntok ay walang silbi laban sa isang di nakikitang hadlang na sumasangga sa kanya. Bilang ganti, nagpakawala si Ilpyo ng sunod-sunod na mapaminsalang kontra-atake, na nagpatamba kay Mori sa lupa. Hindi sigurado kung paano tatalunin ang napakalakas na kalaban na ito, pinanood ni Yu at Han ng may pagkamangha, humanga sa hindi natitinag na determinasyon ni Mori. Ipinahihiwatig ni Ilpyo ang kanyang ulo, at napansin ni Mori ang halata niyang pagkabalisa. Sa isang serye ng depensibong galaw, napagtanto ni Mori na ang Charyok ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi pati na rin sa pagkontrol sa sariling isip at katawan. Sa realisasyong ito, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa pantay na katayuan. Nagpakawala si Ilpyo ng marahas na pag-atake ng mga nagliliyab na Zoro kay Mori, ngunit habang papalapit ang mga nagliliyab na nilalang, bigla na lamang silang naglalaho. Dumidilim ang langit, at isang maningning na liwanag ang nagmumula kay Jinmori, umaabot sa kalangitan. Nagsisimula siyang maglabas ng malalakas na sinag ng enerhiya mula sa kanyang katawan, kaya lubhang namangha si Ilpyo sa biglaang paglakas na ito. Kasunod ng kanyang kamanghamanghang pagbabago, inilunsad ni Ilpyo ang isang matinding atake na kilala bilang pista ng 100 demonyo sa gabi. Gayunpaman, tumugon si Jinmori sa pamamagitan ng paglikha ng isang malakas na ipo na nagtulak kay Ilpyo paitaas sa mga ulap. Mula sa itaas, isang napakalaking kamay ang bumababa, na mariing ibinagsak si Ilpyo pabalik sa ring at tinapos ang kanyang pagbabago. Opisyal na idineklara ng tagapagbalita si Jinmori bilang panalo, at naghiyawan ang mga manunood sa pagdiriwang ng epikong laban. Sila Yu at Han ay tuwang-tuwang lumundag sa ring para yakapin si Mori. Tinanong ni Han kung ginamit ba ni Mori ang kanyang kapangyarihan, pero si Mori mismo ay hindi sigurado sa mga kakaibang pangyayari na nangyari. Si Sang naman ay nagulat sa resulta at maingat na umalis. Samantala, inutusan ni Mujin ang kanyang grupo na kunin ang susi habang siya ay naghahanap ng agarang medikal na atensyon para sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng kaunting biruan, dinalaw ni Jinmori si Ilpyo sa kwarto nito sa ospital. Ipinagpatuloy nila ang kanilang palakaibigang pagtatalo kung sino ang mas malakas. Pero kapag silang dalawa na lang, nagtapat si Mori kay Ilpyo, sinasabing wala pa siyang ideya kung nasaan ang kanyang lolo. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na manalo sa torneo, dahil nangako ang lalaking may peklat na magbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang lolo kung siya ay magtatagumpay. Nag-aalala sa kaligtasan ni Jinmori, nagbigay ng babala si Ilpyo, na nagpapahiwatig na mapanganib ang pagharap kay Jaggle sa finals. Sa kabila ng hamon, tinapak ni Ilpyo ang ulo ni Mori ng may pagmamahal, na nagpapaalala sa kanilang pinagsamahang kabataan at sa nabuo nilang samahan. Kasunod ng kanyang mga pinsala mula sa nakaraang atake ni Jaggle, determinado si John Jagok na magpatuloy sa pakikipaglaban para sa kanyang pamilya. Korporasyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, hindi niya inaasahang makakasalubong si Jaggle. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa, kung saan si Jagok ay nagbago sa isang higanteng anyo na nagbibigay daan sa kanyang sipsipin ang mga tao. Sa kanyang pagwawasak, banihag niya ang mga kaibigan ni Ilpyo, na parabang kinulong sa loob ng kanyang katawan. Sinubukan ni Ilpyo na harapin si Jagok kahit nagpapagaling pa siya, ngunit lubha siyang nanghina. Sumaklolo si Jaggle sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang ngiping piteng upang tagyusin ang higanteng anyo ni Jagok, at matagumpay na nailigtas ang babaeng nasipsip. Gayunpaman, pinakawalan ni Jagok ang kanyang tisyo ng katawan, na tila banihag ang mga kaibigan ni Ilpyo. Kahit na ang babaeng nakulong sa loob ni Jagok ay sinusubukan, para kausapin siya, tuloy pa rin ang kanyang pagkabaliw,
humahantong sa isang madugong pangyayari kung saan ipinatawag ni Jaggal ang kanyang piteng, na nagresulta sa pagkamatay ng babae at malubhang pinsala sa lalaki. Sa pagkakita sa paghihirap ng kanyang mga kaibigan, si Ilpyo ay napuno ng galit. Sinunggaban niya si Jaggal at lumala ang labanan nila, na humantong sa kanilang pagkahulog mula sa tuktok ng isang gusali. Sa ibang tagpo, si Sang, ang pinuno ng Nox, ay gumawa ng pahayag habang naglalakad sa kalye. Ipinahayag niya na sa wakas ay natukoy na niya ang susi at nagpakawala ng mga lumilipad na halimaw sa lugar. Bilang tugon sa lumalalang banta na ito, nagpasya si Park na wakasan na ang torneo ng God of High School. Sa gitna ng kaguluhan, isang napakalaking parang Diyos na babaeng figura bumababa sa portal, ang kanyang aninong presensya ay nagbibigay ng pagkamangha at pangamba kay Jin Mori, Yu at Han. Si Sang, ang leader ng Nox, ay tila nasisiyahan sa mga pangyayaring ito, ipinapahayag ito bilang simula at katapusan ng isang mahalagang bagay. Nagbabagong eksena, nakikita natin ang lolo ni Jagok, na determinado na maghayganti sa malagim na pagkamatay ng kanyang apo, kahit na mga hulugan ito ng pag-alay ng kanyang sariling buhay. Pagkatapos, ang salaysay ay sumisid sa kwento ni Jaggal. Ibinubunyag na siya ay sapilitang inihiwalay sa kanyang ina at sumailalim sa matinding pagsasanay na may inaasahang maging panalo at magmana ng kayamanan ng pamilya. Sa kabila ng pagtanggap ng matitinding suntok mula sa si Ilpyo, matatag na tinatanggihan ni Jaggal na maging talunan, katulad ng sinasabi ng kanyang ama sa kanyang ina noon. Sa kasalukuyan, si Jaggal at Ilpyo ay naglalabanan ng matindi, at ginagamit nila ang kanilang Charyuk powers ng buong lakas. Ang galit ni Ilpyo ay bumabalot sa kanya, kaya hindi na siya makapag-isip ng maayos, habang napansin ni Jaggal ang pagbabagong ito, at ikinukumpara siya sa isang hayop na hindi mapigilan. Samantala, ang mga nag-oorganisa ng tournament ay lumalaban sa mga lumilipad na halimaw na lumabas mula sa portal. Tuwang-tuwa si Q dahil malaki ang kanyang kikitain sa bawat halimaw na kanyang mapapatay, na plano niyang gamitin para bayaran ang kanyang utang. Sumasabat si Park, lumilikha ng pananggalang sa langit upang pigilan ang pagbagsak ng Diyos na Samire sa lungsod. Ipinahayag ni Sang ang kanyang masamang balak, na wasakin ang bawat bahagi ng mundo mismo. Nagpatuloy si Ilpyo sa kanyang pag-atake kay Jaggal, ngunit gumanti si Jaggal sa pamamagitan ng pagtawag ng isang malaking nilalang na kumagat kay Ilpyo, na nagdulot ng pagbalik niya sa kanyang dating anyo. Ang susi, na nasa loob ni Ilpyo, ay lumutang sa hangin, at naging sentro ng matinding agawan habang sinusubukan itong sunggaban ng maraming tao. Sa huli, nakuha ni Sang ang susi, ngunit mabilis itong sinipa palayo ni Jin Mori, na litong-lito kung bakit pinag-aagawan ito ng lahat. Samantala, patuloy na pinapanatili ni Park ang pananggalang, lumalaban sa mapaminsalang lakas ng bumabagsak na Diyos. Bilang tugon sa krisis, nagpakawala ang gobyerno ng Estados Unidos ng mga nuclear missile at binawi ang alyansa nito kay Mujin, sinasabing ginagawa ng kanilang advanced na teknolohiya na walang kapangyarihan ang mga dating Diyos. Dahil sa napakasamang sitwasyon, may nagbabala kay Park, na gumawa ng mahika para i-teleport ang mga kalahok sa torneo sa isang liblib na lugar sa kabundukan. Gayunpaman, nagtamo si Ilpyo ng malulubhang sugat sa proseso. Ginagamit ni Han ang kanyang Charyuk, na may kakayahang magpagaling, para gamutin ang mga nasugatan na kaibigan ni Ilpyo. Sa sandaling yon, ipinaliwanag ni Songjin kay Mori kung bakit tinutulungan siya ni Ilpyo na lumakas. Nakita ni Ilpyo na may malalakas na panganib na nagbabanta sa buong lungsod, at sinisikap niyang ihanda si Mori para sa mga hamong ito. Maya-maya pa, nagkamalay si Ilpyo, at ibinunyag ni Mori sa kanya ang pagkakaroon ng susi. Bagamat hindi alam ni Ilpyo kung ano ang susi o kung bakit ito nasa loob niya, taimtim siyang nakiusap kay Mori na ingatan itong mabuti at huwag ibigay kaninuman. Muling lumitaw si Jiggle at tinanong sina Yu at Han kung nasaan ang susi. Gayunpaman, matatag silang tumangging sabihin sa kanya ang anumang bagay, na nagtulak kay Jiggle na sumugod at umatake. Laban sa kanila, sa sumunod na tagpo, hinanap ni Jin Mori ang kanyang mga kaibigan at nakita niyang sila ay lubhang nasugatan. Pinayuhan siya ni Han na tumakbo dahil sa labis na lakas ni Jiggle. Buong tapang na ipinahayag ni Jiggle ang kanyang sarili bilang panalo at ipinahayag ang kanyang intensyon na angkinin ang lahat, pati na ang susi, bilang kanyang sarili. Pagkatapos noon, patuloy na sinira ng Diyos ang kalasag, at sa sandaling iyon,
ang lahat ng tao sa lungsod ay biglang nawala. Itineleport ng matandang lalaki, si John Hai-san, ang lahat sa labas ng lungsod upang protektahan sila. Naghangad lamang siya ng paghihiganti laban sa mga nanakit sa kanyang apo. Kasunod nito, tinusok ni Hai-san ang mga nuclear missile at ginamit ang kanyang maalamat na kapangyarihan bilang isa sa 6 upang wasakin ang panangga ng Diyos. Namatay ang mga lumilipad na halimaw sa pagsabog. Sa laban ni Mori at Jiggle, pareho nilang naramdaman ang isang malakas na pagsabog at naibalik sila sa Seoul. Bumagsak si Hai-san sa lupa habang si Sang ay nanatiling walang gallows. Nang makita si Mori, nagtanong si Sang tungkol sa susi. Gayunpaman, nagpatawag si Jiggle ng mga halimaw na pumalibot sa mga kaibigan ni Mori. Gamit ang isang galame na lumabas mula sa kanyang likod, iginapos, tinalian ni Jiggle si Jin Mori at kinuha ang nakatagong susi mula sa kanya. Hawak ang susi, sinabi ni Jiggle na sa wakas ay malalagpasan na niya ang mga Diyos. Nilamon niya ang susi at nagbago sa isang sanggol, mabilis na lumalaki at sumisibol ang mga pakpak na parang anghel. Pagkatapos, naabot niya ang kanyang huling anyo, na lubos na naiiba. Ipinahayag ni Jiggle na kanyang tadhana na sipsipin ang lahat at ibalik ito sa wala, at inanunsyo niya ang kanyang balak na wasakin ang lahat ng mga mahihina. Nakita ni Park at ng iba pang mga nag-organisa na tila natalo na ang mga Diyos, ngunit namatay si John matapos magdulot ng pagsabog, at wala silang ideya kung nasaan si Sang. Samantala, iniisip ni Jin Mori, Yu, at Han kung paano makakalabas doon, nang biglang, lumitaw si Jiggle sa kanyang bagong anyo at sinimulan silang atakihin. Ang kanyang lakas ay nasa ibang antas, at kahit si Jin Mori ay nasasaktan sa kanyang mga suntok. Nagngit-ngit siya kay Jiggle dahil sinaktan nito ang mga kaibigan niya at ginamit niya yung teknik ng acupuncture na itinuro sa kanya ng matanda. Kasama sa teknik na ito ang paghawak sa iba't ibang parte ng katawan para malampasan ang kanyang mga limitasyon. Sa panibagong lakas, sabay-sabay nilang inatake si Jiggle, pero gumanti siya ng kidlat. Tapos, lumitaw ang mga higanteng halimaw na nagtangkang durugin sila. Gusto ni Jiggle na pahirapan muna sila bago bumagsak at binato sila ng parang sibat na kapangyarihan. Pero, humarang si Han at tinanggap ang atake. Kahit sugatan, sinabi ni Han sa mga kaibigan niya na tumakas. Sa sandaling yun, nagpakawala si Jin Mori ng bagong kapangyarihan, at isang higanteng tungkod ang bumagsak mula sa langit. Nagulat si Sang nang makita ito at napagtanto niya na si Jin Mori ay ang tagapagbantay ng susi, ang Haring Unggoy. Inalis ni Mori ang sinturon sa kanyang noo, na nagbago at naging isang korona. Nagiba ang kulay ng kanyang mga mata, at lumiit ang tungkod sa kanyang laki. Hinawakan ni Jin Mori yun at sinimulang paluin si Jiggle. Lahat ng nanunood ay lubos na namang habang ipinapakita ni Mori ang kanyang bagong kapangyarihan. Nagpatawag si Jiggle ng mga higanteng halimaw, ngunit madali itong tinagusan ni Mori gamit ang tungkod. Malinaw ang kanyang galit habang hinihingi niya ang paghingi ng tawad mula kay Jiggle sa pananakit sa kanyang mga kaibigan. Sinimulang isa-isahin ni Mori ang bawat taong nasaktan ni Jiggle, naghihiganti para sa ang kanilang pagdurusa. Mabilis niyang ibinagsak si Jiggle sa lupa. Sa kabila ng kanyang mga sugat, tumayo si Jiggle at sinabing hindi siya kailanman magiging talunan. Bilang tugon, tinipo ni Jin Mori ang mga ulap sa langit at paulit-ulit na pinatamaan ng kidlat si Jiggle. Ipinabatid ni Park sa mga tagapamahala na ang kapangyarihan ni Mori ay hindi hiram mula sa isang Diyos. Naging Diyos siya sa sandaling yun. Nawala ang pagbabagong anyo ni Jiggle at bumagsak sa lupa na talunan, habang bigla na lamang naglaho si Sang at ang kanyang mga tagasunod. Agad na nilapitan ni Yu at Han si Mori at niyakap siya, labis ang kanilang pagkalugod na makita siyang bumalik sa kanyang dating sarili, nagugutom at lahat. Gayunpaman, nagsikap si Mori na alalahanin ang nangyari, at matinding sakit ang dulot ng korona sa kanyang ulo. Nagawa pang bumangon ni Jiggle, ngunit mabilis na tumanda ang kanyang mukha. Determinado, nag-anyo siya bilang isang nakakatakot na halimaw na maraming kamay. Sinubukan ni Mori na ipatawag muli ang kanyang kapangyarihan, ngunit nabigo siya. Dumating si Ilpyo at pinaalalahanan siyang magtiwala sa kanyang mga kasama. Nagyakapan ang 4 na magkaibigan, handang harapin si Jiggle ng sama-sama. Nagagalak sila sa pakikipaglaban ng magkakasama, at pinakawalan ni Mori ang kapangyarihan ng mga asul na dragon, na tuluyang sumira sa halimaw.
Sa kanyang huling sandali, naalala ni Jiggle ang alaala ng kanyang ina. Nagpaalam sa kanya, sa kabila ng pagtatangkang abutin siya ni Ilpyo, lumayo si Jiggle, sinasabing mamuhay ng maayos. Pagkatapos, kinain siya ng isa sa sarili niyang halimaw, na siyang naging katapusan niya. Nagawa pang sunggaban ni Ilpyo ang ilang piraso ng susi mula sa naglalahong katawan ni Jiggle. Maya-maya, lumitaw ang isang babae, na nagpahayag na isa siya sa anim at ang pinagmulan ng lahi ng tao, inaangkin na siya ang pinakamalakas at pinakamahalagang figura sa torneo. Ipinaalam niya sa kanila na, bilang mga nanalo, mayroon silang karapatang hilingin ang anumang naisin nila. Sa pagmamadali, lumapit si Mori sa babae, na nagpapahayag ng kanyang Hungarian tulong upang iligtas ang kanyang lolo. Ngunit, sa sandaling yun, napagtanto niya ang pangangailangan ng kanyang mga kaibigan. Ang ilan sa kanila ay nawawala ng mga bahagi ng katawan dahil sa pinsala ng laban. Napagtanto ni Mori na hindi siya dapat maging makasarili at nagpas siyang isantabi ang kanyang sariling mga hiling. Sa halip, gumawa siya ng isang hindi makasariling hiling na ang lahat ng nasugatang kalahok ay maibalik ang kanilang mga katawan sa kanilang orihinal at walang pinsalang kalagayan. Ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan, at sa isang himala, ang mga nawalan ng paa at kamay o nagtamo ng mga pinsala ay ganap na gumaling, bumalik sa kanilang kalagayan bago ang labanan. Sinabi rin niya kay Mori na buhay pa nga ang kanyang lolo, bagamat napakahina ng kanyang presensya. Sumigaw si Mori sa kagalakan nang marinig ang balita, at nawala ang kanyang korona, ngunit siya ay nakatulog ng mahimbing. Dahil sa pagod, lumipat ang tagpo, at nagising si Mori mula sa 3 buwang pagkakatulog. Nagtungo siya sa kusina, kung saan abala sina Yu at Han sa pagluluto. Sa isang pagbabalik-tanaw, sinabi ng babaeng nagbibigay ng hiling kay Ilpyo na ang mga piraso ng ki ay nakakalat sa buong mundo. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang pagiging tagapangalaga ng ki, na may tungkuling tipunin ng mga ito, dahil ang ki ay nagtataglay ng kapangyarihang hominin at posibleng talunin ang mga Diyos. Nalaman ni Mori na upang mabawi ang kanyang mga nawalang alaala mula sa laban, kailangan niyang bisitahin ang tinubuang lupa ng Haring Unggoy. Determinado na lumakas, si Mori, Yu, at Han, magpas siya na maglakbay patungo sa isang malayong lugar. Nagkaroon sila ng taos-pusong sandali, nagyakapan, at ipinahayag ni Mori ang kanyang paniniwala na silang tatlo ay magiging mas malakas na magkakasama. Ipinangako rin niya na hahanapin ang kanyang nawawalang lolo. Sa huling tagpo, si Jin Taijin ay nananatiling nakakulong sa isang madilim na piitan, kulang ang isang braso. Sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan, iniisip niya ang kanyang apo at matatag na naniniwala na kaya ng kanyang apo na talunin kahit ang mga Diyos at hominin ang tadhana mismo. Sige guys, tapos na tayo dito. Siguraduhing pindutin ang like button at panoorin ang susunod na video. Kita-kits sa susunod.